Ang ating kwento ay nagsimula sa bahay ni Duke Regas, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang bintana na nakatitig sa labas at nagsalita sa isa pang tao. Tinawag niya ang taong ito bilang kanyang anak, Thor Ragnarok. Regas, nabanggit ng lalaki na plano ng imperyo ng Dulgarian na ipadala si Thor bilang isang bihag sa ibang bansa. Ininform niya si Thor na ang karwahe para dito'y dumating na. Ito ang Thor na nakatayo sa likod ng lalaki ay nagulat at nagtaka. Ang lalaki ay humarap kay Thor at ibinigay ang balita ng direkta. Nang siya ay hindi kailangan. Ipinahayag ni Thor na hindi niya nauunawaan ang mga salita ng kanyang ama. Ang lalaking kausap niya ay ang ama ni Thor. Tinanong ni Thor kung bakit siya dapat maging bihag para sa ibang bansa. Direktang sinabi ng ama na itinuturing na walang silbi si Thor. 3 taon na simula nang huli niyang makita ang kanyang ama at ito na ngayon ang bati na natanggap niya. Ang mga sundalo at mga alilang nakatayo sa likod ni Thor ay biglang tumawa bilang tugon. Sa sitwasyong ito, nanatili si Thor. Nag-iisip na dapat niyang putulin ang kanyang ugnayan sa pamilya ng Duke. Nang si Thor ay 13 taong gulang, iniwan niya ang tahanan para sa trabaho. Naghahanap siya ng trabaho, ngunit Isang araw, biglang dumating ang mga sundalo mula sa pamilya ng Duke nang walang anumang tanong. Dinala siya sa tahanan ng Duke Regis. Mula nung araw na yon, 3 taon na ang nakalipas. Hindi plano ni Thor na bumalik sa tahanan ng Duke. Mas gusto mabuhay bilang isang karaniwang tao. Itinaas ng ama ni Thor ang kanyang boses na nagpapahayag na kung kulang si Thor sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, sanay siyang lumaban mag-isa. Sa kanya, hindi ito ang unang beses na kanyang ipinararamdam ang damdaming ito. Ang kapitan ng bantay ay nandoon din sa silid. At lumapit ang ama ni Thor sa kanya. Itinanong kung gusto niya pag-usapan ang pagsusuri ni Thor. Tinigis ng kapitan ang kanyang kamao at ipinaliwanag na isang kakayahang suri para kay Thor ay isinagawa sa templo ng Shinden noong 10 taong gulang pa lamang siya. Pinigyang diin niya na ang kawalan ng kakayahang makipaglaban ay isang malubhang pangamba. Lalo na para sa panganay na anak ng pamilya ng Duke, nagsimulang bulong-bulungan ang mga taong nakapaligid kay Thor na nagpapahayag ng kanilang hangarin na siya'y mawala mula sa imperyo. Ang ilan ay nagpahayag na dapat mahiya si Thor sa kanyang sarili. Isang propesor nakatayo sa tabi ng kapitan. Idinagdag niya na isang pangalawang pagsusuri ng kasanayan ang isinagawa noong 2 taong gulang si Thor. Nagpatuloy ang propesor. Ipinaliwanag na kinumpirma nila ang kahusayan ni Thor sa mahika ng elemento noong pagsusuri. Gayunpaman, kailangan ni Thor na magkaroon ng higit pang kasanayan sa mahikang pangatake na medyo nakakadismaya. Sa pagkarinig nito, sumabog sa galit ang ama ni Thor. Tinitikan niya si Thor na may mga mata na puno ng malalim na kabiguan. Nagpahayag siya ng kanyang mataas na inaasahan para sa kanyang anak. May kahalong frustrasyon. Sinabi niya na mayaman ang kanilang pamilya sa mga nakaraang kasanayan sa pakikipaglaban. At inaasahan na ang prinsipe ng ganitong lahi ay magiging isang haligi ng imperyo isang araw. Ngunit si Thor ay walang ibang nagawa kundi magdismaya. Nagpahayag ang kanyang ama, nahihirapang maunawaan ang frustrasyon ng pagiging magulang sa isang bata tulad niya. Nagpatuloy ang mga salita ng ama, diin na nagpapahiwatig na wala si Thor ng kakayahang lumaban ay hindi niya magamit kahit ang mahika ng pagsalakay. Nagpatuloy siya sa pagdadalamhati na ang kanilang marangyang angkan, nakabilang ang isang lolo na isang nirerespetong santo ng espada. Sinundan siya ng isang lahi tulad ni Thor, habang nananatili si Thor sa kanyang mga tuhod, ano pa isang respetuosong posisyon. Nagbulay-bulay siya sa ganitong trato na madalas harapin ng mga individual na walang kakayahang lumaban na ang Imperyong Bulgarian ay agresibong pinalawak ang kanyang teritoryo. Kwento, sa pamamagitan ng militar na pagkakabihag, ang unang emperador ay pinarangalan bilang isang bayani. Para sa kanyang matapang ng mga labanan kasama ang isang matapang na kaalyado, mataas ang halaga ng parehong mga aristokrata at mga karaniwang tao sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sa mga aristokrata, mahalaga ang pangkaloob ang kakayahang lumaban at madalas harapin ng mga walang kakayahang ganito ang pagpuna. Nanatiling naroroon si Thor habang patuloy ang pagsigaw ng kanyang ama. Narinig niya na ang mga kasanayan sa labanan ay labis na pinahahalagahan, lalo na sa mga aristokrat na may natatanging kakayahan sa labanan mula sa kapanganakan. Madalas na iniisip na mababa ang mga aristokrat na walang kasanayan sa labanan sa kabila ng mga galit na salita ng kanyang ama. Sa ilang mga salita, matapang na nagsalita si Thor. Nagsasabi na kulang siya sa kakayahang panglaban, ngunit mahusay sa alchemy. Ang deklarasyon ito ay nagpahigpit pa sa mukha ng galit ng kanyang ama. Si Thor ay lalo pang nagpilit na ang kanyang alchemical skills ay mahalaga para sa pagkukumpuni at pagkapanibago ng mga gamit. Tinaas ni Thor ang kanyang kamay. Tinig, ipinahayag niya rin na siya ang responsable sa pamamahala ng mga bagay sa opisina ng gobyerno. Ipinaliwanag niya na hinubog niya ang kasanayang ito at umaasang makagawa ng bagong mga item. Nagpahayag si Thor ng kanyang determinasyon na mag-ipon ng pera at magtatag ng kanyang workshop. Ngunit, nabigo siya. Tumaas ang galit ng ama hanggang sa puntong sinuntok niya ang lamesa gamit ang kanyang kamao. Pinaghiwalay ito sa gitna. Sa kanyang puot, inirapan ng kanyang ama ang mga pangarap ni Thor. Itinuring na hindi karapat-dapat. Nararamdaman ni Thor ang kabiguan at pagkabigla habang pinapanood ang reaksyon ng kanyang ama. Tumaas ang boses ng kanyang ama habang siya ay nagsasalita. Ipinapahiwatig na ang imperyo ay nagmamay-ari ng sagradong mga espada at kalasag na ginamit ng mga bayaning alamat. Ngunit kaunti lang ang alam ng kanyang ama na ang mga bayaning iyon ay mahina kumpara sa laro na Raid Shadow Legends. Ang sponsor ay nagdadala ng malalakas na karakter tulad ng Hydra na may iba't ibang malalakas na kakayahan na ginamit ng bawat isa sa kanyang 6 na mga ulo. Tulad ng kakayahang Pain Link ng Head of Suffering, ang kakayahang Poisonous ng Head of Blight, hindi pa kasama ang kakayahang magdulot ng takot ng Head of Torment na kayang i-disable ang lahat ng iyong mga kasanayan. Sumusunod ay ang ulo ng kasamaan na may kakayahang magnakaw ng lahat ng buff ng kanyang mga kalaban. Sinusundan ng nabubulok na kapangyarihan ng Head of Decay at sa wakas, ang ulo ng galit na nagpapahintulot sa Hydra na patriplihin ang kapangyarihang umatake kapag aktibado. Huwag mag-alala dahil magiging malakas ka rin. Uwas na siya sumaki ang iyong mga kamay sa Stagnite, isa sa mga pinakamahusay na epic champions. Kasama ang kanyang balat na dinisenyo ni Jontron. Gamitin lamang ang promo code na JadeSkin bago ang ika-7 ng Oktubre. Huwag mag-alala kung hindi ka bago na manlalaro.
yourself to revival na stagnatic skin sa gilo medis ng event sa laro. Inis po yun dulo. So the more modern mangshit this sunwukong. Inyo rin ba sining kampiyon as tayo sa mitolohiyang Chino sa pramilya na paglogin sa pitong iba't ibang araw muli ngayon hanggang ika-23 sa Oktubre upang makuha ang iyong mga kamay sa siya. Kaya anong hinihintay mo? Sakay na at i-download ang laro mula sa link sa paglalarawan o iscan ang QR code para makakuha ng sobrang mga bonus tulad ng Epic Champion Drake at iba pang mahahalagang item. We're in now stores. It's the sour mahalagang item so bigyan. Paningin si Sheringham. Espada, ang kidiyan ni Thor na lumikha ng bagong bagay ay sinalubong ng pagkasuklam na nag-uudyok sa kanyang ama na sabihin na ito ay katawa-tawa na tinitingnan ng mga tao. Malapit na sinabi ng kanyang ama na ang desisyon na ipadala si Thor bilang isang bihag ay naisakatuparan na. Si Thor, na nagmumukhang hindi nauunawaan ay nagsikap na maipahayag ang kanyang tinig. Matapang niyang hiniling sa kanyang ama na magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa kung saan nila balak siyang ipadala. Ang sagot ng kanyang ama ay nag-iwan kay Thor na nagulantang. Nagpatuloy si Thor. Patri, may single clarification to Thor's destination. Aning sultan kaning immersion na pawayag ng Mike Sebenler. Ipinaliwanag ng ama na lahat ng mga bihag na ipinadala mula sa imperyo ay naglaho ng walang bakas at wala ni isa ang bumalik mula sa lugar na yon. Nang marinig ang pahayag na ito, lalong tumindi ang pagkabigla at takot ni Thor habang nagpapahayag siya na ito ay nangangahulugang ipinapadala siya sa teritoryo ng Demon King. Yujay, kinumpirmo ng kanyang man ang malapit ang hula, ngunit hindi ganap na tama. Kitang-kita ang takot sa mga mata ng kanyang ama habang inaamin niya ang kanyang pag-aatubiling isaalang-alang ang teritoryo ng Demon King dahil sa malalim na takot nito. Sa kanyang mga iniisip, nagpa siya si Thor na hindi niya pakialam ang opinyon ng kanyang ama tungkol sa kanya. O ito yung mga dahilan sa likod ng desisyong ito. Patpang siyang tinanong ang kanyang ama na nauunawaan na hindi niya alam ang pagpapalitan sa imperyo at sa Panginoon ng demonyo. Now some people walig na hindi siya familiar sa mga sinuseping pampolitika. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ama, simulan ni Thor na maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ininformahan siya ng kanyang ama na nagpatupad ang imperyo ng mga hakbang laban sa mga demonyo at mga dimitao na naninirahan sa rehiyon na pinakamalapit sa teritoryo ng hari ng demonyo, the Churchio. Dijon Shin Bertio ni Sobulan uhaw sa dugo at sa isang upang mapatahimik sila, nag-aalay ng mga sakripisyo ang imperyo tuwing ilang dekada. Nabigay ng karagdagang impormasyon ang kapitan ng bantay, tinulad niya ang mga demonyo sa mga mababangis na hayop. Habang nagtataka ang professor kung ang mga nilalambam ay magsasawa lamang kapag sila'y pumatay ng tao upang maipakita ang kanilang lakas, si Thor ay naiwan na may halong takot at kahihiyan. Gulat. Tahimik niyang pinagnilay-nilay kung ang lahat ng naroromba ay tapat at kung siya nga ba ay tunay na itinakda na maging isang hain sa nakakabahalang sitwasyong ito. Habang ang mga malalim na salita ng ama ni Thor ay tumatagos, isang luha ang nabuo sa sulok ng kanyang mata. Isang halo ng kalungkutan at frustrasyon. Instinctively, lumapit ang kanyang ama sa kanya at malakas na sinuntok ang kanyang tiyan. Ang epekto ay matalim at nakakasakit, nagdulot ng malaking sakit kay Thor. Pagkatapos nun, malamig na sinabi ng kanyang ama na tapos na ang kanilang usapan. Sa kabila ng sakit, Diyos si Birong may shirt mas lambing mamasang kanyang ama. Sa isang maskit na ekspresyon, nagtipon siya ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang damdamin. Sinasabi na kinamumuhian niya ang kanyang ama. Tinawag siya bilang Juke Blogger Rados. Hindi naapektuhan ng mga salita ni Thor. Sa kanyang mga salita, ipinahayag ni Juke Rados na si Thor ay isang nawawalang sanhi at hindi nakikibahagi sa mga usapan sa mga taong kanyang itinuturing na talo ng talo na. Kaya, itinapon si Thor mula sa bansa kung saan siya ipinanganak at lumaki. Isang nakakalungkot na pangyayari. Nagsimula na ang karwahe patungo sa teritoryo ng Demon King, kasama ang mga sundalo. Sa loob, nakaupo si Thor na mabigat ang kanyang espiritu dahil sa pagkadismaya at kalungkutan. Pero ano nga ba ang lugar na ito na tinatawag na teritoryo ng Demon King? Tuwag sa lupain mo saan ang mga demonyo mga simula lahat ng tao. Na dati kaaway na sa katauhan, ngayon ay tahimik na nabubuhay. Kasama, maraming siglo na ang nakakaraan, sumiklab ang isang malaking alitan sa pagitan ng hari ng demonyo at mga tao tungkol sa pagkontrol sa isang rehiyon na tinatawag na Taikoko. Pinamunuan ng hari ng demonyo ang isang makapangyarihang hukbo ng mga demonyo. That's your ras ni Skip Symbol of Financia. Harap sa malaking panganib na ito, hinanap ng mga tao ang solusyon sa pamamagitan ng pagtawag sa mga bayani mula sa ibang mundo upang harapin ang malalakas na puwersa ng hari ng demonyo. Unggoy ng mga demonyo ba as ang kanyang mga malalakas na demonyo ay isang puwersang dapat pag-ingatan. Ngunit ang bayani na lumalaban para sa sangkatauhan ay kapantay din sa lakas. Witsingamatsin na Sonlo ay pinalayas ng hukbo ang Demon King mula sa teritoryo ng tao sa pamamagitan ng mainit na mga labanan. Kasunod ng tunggaling ito, natigil ang mga kaawayan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Nakabit na ang isang kasunduan. Nagmamarka sa timog rehiyon ng hangganan ng Seikoko bilang mundo ng tao. Sa parehong oras, ang lugar na lampas sa hilagang kagubatan ay naging dominyo ng mga demonyo at timitao. Mula nang itatag ang hangganhang ito, walang malaking tunggalian ang dalawang panig. Ayon sa alamat, tumigil at nagtungo sa hilaga ang hari ng mga demonyo at ang kanyang mga tagasunod. Nakabuo ng malalim na animosidad patungo sa mga tao. Itinatag ang kanilang kaharian sa teritoryong ito. Sa loob ng karatila, nag-struggle si Thor na makita ang labas dahil sa tinakpan ng mga bintana. Mga 20 sundalong may matinding bantay, ilan sa kanila ay nasa kabayo ang nakapaligid sa karatila. Pinag-isipan ni Thor na kahit na sinubukan niyang tumakas, malamang na siya ay mahuli agad. Inisip niya kung paano nagresulta ang sitwasyong ito mula sa kanyang hangarin na putulin ang anumang koneksyon sa Duke. Naalala ni Thor na naniniwala siya na nagtapos na siya ng ugnayan sa Duke. Kinuha niya pa nga ang pagsusulit sa tanggapan ng pamahalaan at itinapon ang apelido ng kanyang ina. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pag-organisa ng mga dokumento at pag-aayos ng mga gamit. Ang papel na madalas na hindi pinapansin. Sa Imperyo ng Bulgaria, ang mga sibil na opisyal ay hindi maaari maging mga adventurer, mga opisyal ng militar o mga sundalo. Ang iba pang mga departamento ay hindi nagbigay ng kahalagahan sa kanyang posisyon at ang kanyang sahod ay hindi gaanong malaki. Gayunpaman, natagpuan ni Thor ang kasiyahan sa kanyang trabaho. Binubuhos niya ang kanyang passion at kasipagan dito. Ang kahusayan ni Thor sa alchemy ay napatunayang mahalaga sa kanyang workplace. Pinapalakas ang kanyang kasiyahan sa kanyang ginagampanan. Habang siya ay nakaupo at nawawala sa pag-iisip sa karatela, naalala niya ang kanyang sarili na nasa gitna ng pag-aayos ng isang mahiwagang espada.
Umaasa siyang maperpekto ito. Ngunit yun ay tila malabong mangyari ngayon, patay sa kasalukuyan niyang kalagayan. Nakaharap sa posibilidad ng kamatayan na may kutsara sa kamay. Nagsimula siyang maglaro dito, isang sundalo, ay minsan nang ginamit ang kutsara habang kumakain ito. Napagpasyahan ni Thor na gamitin ang kanyang kaalaman sa alkimya dito. Itinuon niya ang kanyang alkimya na nagdulot ng mabilis na pagkatunaw ng kutsara sa kanyang mga kamay. Gamit ang kanyang kasanayan sa alchemy, binago ni Thor ang natunaw na kutsara upang maging kutsilyo. Ipinapakita ang kanyang natatanging kakayahan na mabago ang mga materyales tulad ng metal. Sa ilalim ng utos ni Thor, ang alkimya ay maaaring maglinis, maghalo, at manipulahin ang mga sangkap upang makalikha ng mga bagong bagay na may pag-asang kumikislap. Si Thor ay nag-imagine ng kinabukasan kung saan siya magpapatakbo ng kanyang workshop, kilala bilang alkemiko ni Thor, habang tinitingnan ang kutsilyo na kanyang ginawa. Napagdesisyonan niya na hindi siya maaaring matapos sa sitwasyong ito. Sa labas ng karwahe, ipinahayag ng kabalaryo ang kanilang kalapitan sa hangganan ng teritoryo ng Demon King, na nag-uudyok sa lahat na maging maingat habang binubukas ang pinto ng karetela. Lumapit ang isang sundalo at kinausap si Thorrigus na nagturo sa kanya sa isang daan. Bumaba si Thor mula sa karetela. Sa paglalakbay sa mga hanay ng mga sundalo, natagpuan nila ang kanilang sarili sa gilid ng Demon Territory, kung saan nagtatapos ang daan mula sa Teikoku. Ito ang nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at dominion ng Demon King. Tinitigan ni Thor ang nagbabadyang madilim na kagubatan sa harap. Nagtataka kung ito ba ang demarkasyon sa pagitan ng dalawang realm. Humarap siya sa commander ng sundalo at nagtanong tungkol sa kanilang mga plano para sa kanya. Sino ang tatanggap sa kanya? Siya at kung sino ang mananagot para sa kanyang paghahatid. Habang nagaganap ang kanilang pag-uusap, isang tunog ng kaluskos ang nagmula sa gubat na humuli sa kanilang pansin. Ang commander ay mabilis na nagutos na magpalipad ng isang araw patungo sa kagubatan. May isang figura na lumabas mula sa kagubatan, isang nilalang na may malakas na katawan ng tao at ulo ng isang baka. Kasama ng kapansin-pansing nilalang na ito ang isang maliit na batang babae. Kinilala sila ng mga sundalo bilang mga demitao at ipinahayag ang kanilang pagdating. Ang babaeng ngumiti sa mga sundalo at kay Thor, habang ang mga may kapangyarihang mga figura na parang toro ay nasa tabi niya. Nakakita ng hindi inaasahang tanawin, nagulat at napalunok si Thor. Sa unang pagkakataon na makita ang isang tunay na minotaur, nagulantang si Thor sa presensya ng halimaw. Pagkatapos ay napansin niya ang batang babae na kasama ng mga nilalang at nagtataka kung siya ba ay isang elf. Ang sundalo ay nakatayo at alerto, hawak ang kanilang mga espada. Sa kabila ng babala ng sundalo, nagpatuloy si Thor patungo sa mga minotaurs at sa babae. Bagaman sumigaw sila para tumigil at maghintay siya, nawala ng malay si Thor. Nagpatuloy siya, nagnanais na gumawa ng magandang impresyon. Lumapit sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang si Thor Regis mula sa Bulgarian Empire. Nagplano siya na maghanap ng pagkakataon para makatakas, umaasang mahuhuli niya sila sa off-guard. Ang babaeng parang elf, kasama ng mga minotauro, ay malugod na bumati kay Thor sa teritoryo ng hari ng demonyo. Nagpakilala siya bilang si Mabel Refrain, isang elf, at ipinaalam sa kanya na siya ay dumating upang siya ay kunin sa ngalan ng kanyang kaharian, ang hari ng demonyo. Ang ibang minauro na kasama niya ay nagpakita rin ng respeto. Dahil dito, si Thor ay nagulat. Tinatandaan kung gaano kapolite sila kahit nandito sila para sa isang bihag o sakripisyo. Ang mga sundalo sa likod ni Thor ay pinag-iingat siya, na nagmumungkahi na ang paglapit sa isang demihuman ay maaaring isang patibong ng walang armas. Subalit, hindi mga Thor, sumasangayon. Naantig sa kanilang kagandahang loob at pagiging mapagpatuloy, tinawag ng mga bantay si Thor na hangal. At nagbabala siya tungkol sa kakayahan ng lahi ng elf, kilala sa kanilang malakas na magic na kayang makasakit sa marami sa isang solong spell. Nabanggit din nila ang sobrang lakas ng Minotaur. Ipinaliwanag niya na madali lamang nilang malunod ang ulo ng isang tao. Tinanong ng mga gwardya kung bakit gusto ni Thor na lumapit sa mga nilalang na iyon at tinawag ang sitwasyong iyon na kahibangan. Subalit, naguluhan si Thor sa labis na takot ng mga bantay at nagmuni-muni kung paano sila nagpatuloy na panatulaing nag-iisa siya sa karo. Hindi sinubukang makipag-usap sa kanya. Nais niya na ang mga tao sa teritoryo ng Demon King ay hindi makinig sa mga babala ng mga gwardya na tumutungo kay Mabel. Nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa kanya at sa kanyang mga kasama. Nagpakilala si Thor bilang panganay na anak ng Duke ng Regis sa Bulgarian Empire. Ipinaliwanag niya na sasamahan niya si Mabel alinsunod sa utos ng Emperor. Nagpaumanhin siya at tinanong kung maaari niya itong gabayan patungo sa teritoryo ng hari ng mga demonyo. Tumugon si Mabel sa pamamagitan ng paglapit kay Thor ng walang salita. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kanya. Habang lumalapit siya, nagsalita siya ng may malinaw na demeanor. At nabanggit na ito ang unang pagkakataon na natanggap niya ang gayong magalang na pagbati mula sa imperyo. Ipinabatid ni Mabel kay Thor na ang teritoryo ng hari ng mga demonyo ay matatagpuan sa Hilaga at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Tumugon si Thor sa pamamagitan ng pagkapahayag ng kanyang inaasahang pakikipagtulungan. Hiniling ng isa sa mga gwardya kay Thor na pirmahan ang dokumentong ibinigay ng mensahero na nagpalito sa kanya ng kaunti. Gayunpaman, ibinigay niya ang papel kay Mabel na nagpatuloy sa pagpirma nito. Binanggit niya na natapos na ang paghahatid ng mensahero at ipinaliwanag na magpapatuloy siya sa loob ng kagubatan. Tinanggap niya ang hirap ng paglalakad sa kagubatan at sinabi niya na mayroon siyang inayos na tao upang tulungan siya kung saan ay, kung kinakailangan, handa na ang mga Minotaur na dalhin ang taong kasama nila. Sa pagkakakita sa kilos ng mga Minotauro, mabilis na umatras ang mga sundalo. Habang tumatakas sila, umaasa si Mabel na mananatiling matatag ang kasunduan sa pagitan ng Imperyong Bulgarian at ang teritoryo ng hari ng demonyo. Sa pagmamasid sa pagkatras ng mga sundalo, naramdaman ni Thor na medyo nabigo. Napansin ni Mabel ang kawalan ng takot ni Thor at direkta niyang tinanong kung may problema ba o kung mayroon siyang pakiramdam. Masama ang pakiramdam. Sinabi ni Mabel kay Thor na maaaring maramdaman niya ang karamdaman dahil sa pagkakaiba ng magical na kapangyarihan sa teritoryo ng Demon King at sa mga tao, mundo. Nakagugulat ang revelasyon na ito para kay Thor. At tinanong niya si Mabel tungkol sa lakas ng mahiwagang kapangyarihan ng kadiliman sa teritoryo ng Demon King. Kinumpirma ni Mabel na ang sobrenatural na kapangyarihan ng kadiliman ay tunay na malakas doon. Tinanong din ni Mabel kung mayroong pangunahing mahiwagang kapangyarihan ng liwanag sa realm ng tao. Ipinaliwanag ni Thor na sa imperyo ng Taiko, ang supernatural na kapangyarihan ng apoy at lupa ay malakas. Ang apoy ay kumakatawan sa kapangyarihan na sunugin ang mga kaaway.
habang ang Earth ay nagpapahiwatig ng hindi matitinag na lakas, katulad ng hindi matibag na bakal. Kinumpirma niya na ang realm ng tao ay mayroong malawak na mahiwagang kapangyarihan ng liwanag ayon sa pagmumuni-muni ni Thor. Napagtanto niya na nagising ang kanyang mga kasanayan dahil sa kanyang na-absorb na enerhiya ng kadiliman sa lupang ito. Sinabi niya na sa realm ng tao, ang liwanag, ang mahiwagang kapangyarihan ay malakas sa araw, habang ang kapangyarihang mahiwaga ay mahina sa gabi. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng kadiliman ay makapangyarihan sa teritoryo ng hari ng demonyo, habang magaan, mahina ang kapangyarihang mahika. Nang manirahan si Thor sa kabisera, hindi siya nakakalikom ng sapat na itim na mahika upang matrigger ang paggising ng malikhaing alchemy. Kinakailangan niyang magtaglay ng mahiwagang kapangyarihan ng lahat ng 6 na katangian para sa paggising na ito. Liwanag, kadiliman, lupa, tubig, apoy, at hangin. Gayunman, sa mga pagpasok sa teritoryo ng Demon King, nakuha niya ang isang malaking halaga ng madilim na mahiwagang kapangyarihan. Ito ang nagbigay daan sa kanya upang matugunan ang lahat ng kinakailangang mga kondisyon at magising ang malikhaing alkemya. Handa ang mga Minotaurs na isama ang tao kasama nila kung kinakailangan. Sa nakita nilang kilos ng mga Minotaurs, mabilis na umurong ang mga sundalo. Habang sila'y tumatakas, umaasa si Mabel na mananatili ang kasunduan sa pagitan ng imperyo ng Bulgarian at teritoryo ng hari ng demonyo. Pinanatili. Sa pagmamasid sa pag-atras ng sundalo, naramdaman ni Thor na medyo nadismaya siya. Napansin ni Mabel ang kawalan ng takot ni Thor at direkta niyang tinanong kung natatakot siya. Sinabi niya na ito ang unang beses na nakaharap siya ng tao na hindi natatakot sa kanila. Inaman ni Thor ang kanyang takot ngunit binanggit na mayroong kasunduan ng mga tao sa teritoryo ng Demon King. Lugar. Tumugon si Thor na hindi niya gusto magmukhang bastos sa pamamagitan ng pagpapakita ng takot. Sa kanyang mga salubin, kinilala niya na ang kanyang mga salita ay wasto. At itinuring siya ng mga Minotaur bilang isang panauhin. Tinulungan nila siyang malampasan ng maliliit na burol kung kinakailangan habang sila nagpapatuloy sa paglalakad. Sinuri ni Mabel kung pagod na si Thor. Pagkatapos ay pinagnilayan ni Thor ang malaking pagkakaiba sa kabaitan sa pagitan ng mga nilalang na ito at ng mga sundalo ng imperyo. Sinabi niya kay Mabel na hindi siya pagod. Habang naglalakad, napunan niya ang hamon ng basang lupa ngunit nakakagulat na nadama niyang nabubuhay. Napagtanto niya na mas naging maayos siya mula nang pumasok siya sa teritoryo ng Demon King. Nakaranas si Thor ng isang misteryoso at hindi pamilyar na mahiwagang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang sensasyon na kailanman hindi niya naramdaman sa imperyo. Bigla siyang naging sapat na mulat sa isang tiyak na pakiramdam. Ang pagsipsip ng madilim na mahiwagang kapangyarihan at ang pangunahing katangian ng mahika na kumpleto, ang isang proseso, ang kanyang alchemy skill, ay nag-evolve sa iba't ibang sanga kreatibong alchemy, material alchemy, attribute alchemy, at appraisal grasp skills. Lahat ng mga ito ay ganap na nagising. Nakadama ng pagbabago, naglaan si Thor ng sandali para suriin ang kanyang kalagayan. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan ni Thor na ang kanyang kasanayan sa malikhayang alchemy ay umunlad. Ang rurok ng kahusayan sa alchemy na kayang makamit lamang ng mga taong kayang kontrolin ang mga kapangyarihan ng 6 na katangian ng liwanag at kadiliman. Lupa, tubig, apoy, at hangin. Ang kasanayang ito ang nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng katumbas ng mga bagay gamit ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang hitsura, mga epekto at kakayahan. Hindi na. Ang kasanayan sa alchemy ng material ni Thor ay umunlad na nagpapahintulot sa kanya na makalikha ng mga sangkap sa pamamagitan ng kanyang enerhiyang mahika. Maaari niyang pagsamahin ang mga elemento para makabuo ng bagong mga materyales, manipulahin ang mga pandama para maiturok ang mga ito sa nais ng mga porma, at baguhin ang kanilang mga katangian sa kanyang kagustuhan. Napagtanto ni Thor na lalo pang umunlad ang kanyang mga kasanayan. Sumibol ang karagdagang kakayahan sa alchemy na nagbibigay daan sa kanya upang maisama ang ninanais ng mga katangian sa isang substansya. Ang bilang ng mga puntos na maaari niyang idagdag ay nakadepende sa target na material. Karagdagang, ang kanyang kasanayan sa pagkaunawa ng halaga ay nagbibigay daan sa kanya na kilalanin at itala ang mga detalye, materyales, at epekto ng mga item bilang data. Habang sinusuri niya ang kanyang pinalakas na mga kakayahan, sinuri ni Thor ang kanyang bagong natutuhan na kasanayan. Pagmumuni-muni niya kung paano siya naging bihasa sa paglikha ng mga sangkap mula sa mahiwagang enerhiya at namangha sa pag-iral ng mga kahangahangang kasanayan. Pinagnilay-nilayan ni Thor ang kahalagahan ng kanyang mga bagong natuklasang kasanayan. Mukha silang hindi kapanipaniwala na maginhawa. Subalit, pinag-aaralan pa rin niya kung masyado ba silang maganda para maging totoo. Habang tinitingnan ang kanyang status, naintindihan niya na ang kanyang focus sa pag-develop ng creative alchemy, maaaring sa ide niya ay kailabi ang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Harapin ni Thor, Mabel, at ang mga Minotaur ang matigas na daanan. Isa sa mga Minotaurs ay nagbigay babala kay Mabel na mag-ingat. Nagpasalamat si Mabel sa kanila dahil sa babala. Subalit, nadulas siya sa isang bagay at nagsimulang mawalan ng balanse. Bilis na kumilos si Thor, tinawakan ang kanyang braso upang hindi siya mahulog. Sa kasamaang palad, nahulog siya. Sa kasamaang palad, sa proseso, naputol ang kanyang kwintas at nahulog sa lupa. Parehong nag-alala si Mabel at Thor nang makita ito. Kinuha ng Minotaur ang pendant na nagpapaliwanag na ito ay naipit sa isang sanga ng puno. Humingi ng paumanhin para sa pendant. Pinapanatag ni Mabel ang lahat na okay lang yon dahil nasira na ang kadena. Itinuro ng Minotaur na may sentimental na halaga ang charm dahil ito'y pag-aari ng ina ni Mabel. Mahinahon niyang hiniheli ang kasiyahan sa kanyang mga kamay. Tumitig si Mabel nito ng puno ng pagmamahal at tiniyak sa Minotaur na, okay lang, hindi kailangang umiyak. Huwag magalala. Minihungkayan ni Thor na maaari niyang subukang ayusin ito para sa kanya kung ito ay isang sirang chain. Pinanggit na naayos niya ang ganitong mga bagay ng maraming beses sa nakaraan. Nagulat si Mabel sa alok na ito at tinanong kung magaling din ba si Thor sa paggawa. Sa Imperyong Bulgarian, hindi maaaring ituring ni Thor ang kanyang sarili bilang isang alkimiko. Sa nakaraan, pangunahing trabaho ni Thor ang paggamit ng kanyang kakayahan sa alchemy upang maayos ang mga bagay. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magbukas ng isang workshop ng alchemy o tumanggap ng mga kahilingan para sa ganitong trabaho. Subalit, ang pagiging alchemist sa teritoryo ng Demon King ay nakakaintriga. Siya. Bilang tugon sa tanong ni Mabel, buong kumpiyansang sinabi ni Thor na isa nga siyang alkemista. Nagpakilala siya bilang Thor Regis, nagalok na ayusin ang kanyang kadena kung papayag siya. Napakabilis at medyo nagulat ang Minotaur at Mabel nang marinig ito. Nagatubili si Mabel bago itanong kung maayos pa na gumawa siya ng ganitong kahilingan. Tingin niya hindi siya tao. May ngiti sa kanyang mukha.
Pinapanatag ni Thor si Mabel na hindi ito mahalaga at tinanggap ang pendant mula sa kanya. Hesitant na ibinigay ni Mabel ang pendant. Pinapaliwanag na mahalaga ito sa kanya dahil ito'y nagmula sa kanyang ina. Walumanan niyang tinanong kung maaari ni Thor itong ayusin. Tumango si Thor ng may pangunawa at sinimulan ang kanyang gawa, ang kanyang trabaho. Ginamit niya ang kanyang malikhaing alchemy at habilidad sa pagtatasa. Sinuri niya ang pendant. Natutunan ni Thor na ito ay isang pendant na pinagpala ng espiritu ng tubig. Naglalaman ito ng mahiwagang bato ng tubig at ang kadena ay gawa sa metal. Sa pagsusuri sa pendant, napagtanto ni Thor na ang tanging nasira ay ang kadena, bagaman mayroong ilang hindi kilalang mga component. Naniniwala siya na maaaring maayos ito sa pamamagitan ng pagdarating ng mahiwagang kapangyarihan sa metal at nagdagdag ng mga katangian ng tubig dito. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa material na alchemy para magpagaling. Sinasaalang-alang ni Thor na maaaring mahiwagang kapangyarihan mula sa lupa ang metal habang nagtatrabaho siya. At anumang angkop na metal ay sapat na. Nagpokus siya sa kanyang konsentrasyon, itinatag niya ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Kamay nag-iisip ng isang paggalaw na parang hinahalo. Nakumpleto ng kanyang pagsusumikap ang pagkakayos at ang tanikalan ng pendant ay naibalik sa buo. Nagpahayag ng pagkamangha ang mga Minotaurs. Nagtataka kung paano nalikha ang isang bagay na napakaganda sa pamamagitan lamang ng mahiwagang kapangyarihan. Ibinahagi ni Mabel ang kanilang pagkabigla. At pati si Thor ay nabigla sa resulta. Iniisip niya kung gaano kasorpresa ang lahat, kasama na ang kanyang sarili. Kakita-akit na nagawa niyang bumuo ng material, gamit lamang ang mahiwagang kapangyarihan. Inatributo ni Thor ang tagumpay na ito sa kapangyarihan ng malikhaing alchemy. Inabot niya ang naayos na pendant kay Mabel na nagbabala na ito ay mabilis ang pagkukumpuni, kaya maaaring may mga kahinaan at dapat siyang kumonsulta sa isang profesional na manggagawa mamaya para sa masusing inspeksyon. Kinuha ni Mabel ang pendant, hawak ito sa kanyang mga kamay na may tingin ng pagkabigla. Napansin ni Thor ang kanyang reaksyon at biro niyang tinawag siya upang itanong kung siya ay okay. Sa sobrang tuwa at excitement, ipinaabot ni Mabel ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Thor para sa pag-aayos ng pendant ng kanyang ina. Sinuri ni Thor na ang naayos na tanikala ay mukhang walang pagitan at tatawa siya sa resulta. Tumugon siya na natutuwa siyang nagustuhan ito ni Mabel. Pinuri ni Mabel si Thor na nagmungkahi na maaaring siya ay isang kilalang alchemist. Sumali rin ang mga Minotaurs sa pagpuri kay Thor. Habang tinatanggap niya ang mga salitang pasasalamat at papuri, naisip ni Thor na ito ang unang beses na may nagpasalamat ng ganito sa kanyang mga kakayahan. Naalala ni Thor ang mga alaala ng mga tao, kasama na ang kanyang ama, Skoal. Hawak siya, tinanong niya ang kanyang sarili kung nadarama niya ang parehong paraan sa bahay at napagtanto ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. Nagpapasalamat si Thor sa pag-abot sa puntong ito. Nagtataka siya kung ang mga alchemist na nabanggit sa mga libro ng kasaysayan ay patuloy na pinaigtin ang kanilang mga kasanayan na may parehong salubin bago ang panahon ng mga bayani. Narinig ni Thor ang tungkol sa isang regular na alchemiko na lumilika ng mahiwagang mga bagay tulad ng mga espada at kalasag. Baka makatulong sila sa kanya. Sila rin ay naglalayon na lumikha ng mga bagay na magdadala ng kasiyahan sa mga tao. Mawain na iminungkahi ni Mabel na tawagin siya ni Thor sa kanyang pangalan, Mabel. Mula noon. Sumagot si Thor ng malawak ng ngiti at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang patnubay. Tinatawag siya bilang Mabel. Nagbiro si Mabel at tinukoy si Thor bilang isang mahusay na alkemiko. Nagpakita si Thor na ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang isang alkemiko. Matapos ang mahabang paglalakbay, natagpuan ni Thor ang kanyang sarili na nakaupo sa isang karwahe. Nagtatanong kung sila ba ay dumating sa teritoryo ng hari ng demonyo. Tumitingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang malawak na damuhan sa malayo. Isang malakihang ilog ang dumadaloy. May mga barko na paraot pa rito. Nagulat si Thor nang mapansin niya na ang mga individual na nagpapatakbo ng mga barkong ito ay may mga katangiang pangtao at parang isda. Habang patuloy na minamasdan ni Thor, nakakita siya ng iba't ibang mga demi-humans, kasama na ang mga sirena, mga individual na may halo ng katangiang tao at lobo, at pati na rin ang mga bear-like beings. Lahat ay nag-i-engage sa mga aktibidad sa pagsasaka. Lumilingin kay Mabel, ang kanyang kasama sa karwahe. Nagkomento si Thor tungkol sa iba't ibang saklaw ng mga demi-human na naroroon. Naalala niya na ang teritoryo ng Demon King sa Bulgarian Empire ay madalas na ilarawan bilang kaguluhan, kung saan ang pagharap sa mga demonyong hayop o pagharap sa mga pagdukot ay inaasahan sa pagpasok. Subalit, napagtanto niya na ang katotohanan dito ay naiiba sa kanyang narinig. Sa kahalip na kaguluhan, tila normal na nagpatuloy ang buhay. En strukturen si talbes tahingkit ay kaysa buhay at imperyo. Bilang tugon sa kuryosidad ni Thor, ipinaliwanag ni Mabel na ang mga demi-human na ito ay naglalaan ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap dahil ang populasyon ng teritoryo ng Demon King ay medyo maliit. Naniniwala rin siya na magtatagumpay si Thor sa teritoryo ng Demon King. Naguluhan si Thor sa pahayag na ito. Dahil sa una siyang ipinadala bilang isang bihag sa lupain na ito, nagtataka siya kung bakit si Mabel ay nag-uusap tungkol sa kanyang pagganap upang malinawan ang kanyang kalituhan. Itinatanong ni Thor kay Mabel kung may mga nangyari ng mga tao na dumating sa teritoryo ng Demon King. En Rwanda ang tukirki sa Masovian na Ewa de Mabel. At Sir Bindo, and pinakahuling kaso ay tomfing sa taon na ang nakalipas. Nagtataka kung narinig ba ni Thor ang insidenteng ito nang dumating siya dito. Tinanong naman ni Mabel kung balak ni Thor na umuwi ng tahimik. Sinabi ni Thor na hindi siya binigyan ng anumang tiyak na restriksyon sa aksyon. Pinaliwanag ni Mabel na ang paglalakbay sa pamamagitan ng gubat mag-isa ay maaaring mapanganib at ibinahagi niya na ang mga nakaraang tanggang magpadala ng isang tao ay nagtapos sa kanilang maingat na pagbabalik. Ito ay nagulat kay Thor. Sorte may mamayams flapper ay turam staging yad. Chuan sa sharp primitin trepst. Chain sir name ay storpit. Kaya sa akarter name kaya ito right sa loob ng kaharian. Kaharian, tinuring nila ang mga individual na ito bilang mga bihag at mga sakripisyo. Inasahan nilang susubukang tumakas ang mga ipinadala. Marami ang hindi sumunod sa mga utos at tumakas, pinili na hindi magulat pabalik sa imperyo. Bilang kahalintulad, nagbukas sila na may turing na nawawala. Matapos ibahagi ito, ang kilos ni Mabel ay naging medyo malungkot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Thor at tinanong kung may balak siyang umalis sa teritoryo ng Demon King na may malasakit na tono. Sinabi niya na walang ibang alkimiko katulad niya sa kanilang kaharian. Mapagkumbabang ipinakiusap ni Mabel kay Thor, hiniling niya na isaalang-alang niya ang manatili sa kanila at nagtiyak siya na tutulungan niya si Thor na mamuhay ng komportable. Sa una, si Thor ay nagulat sa kanyang kahilingan, ngunit bigla siyang ngumiti ng bahagya.
Inamin niya na ang kanyang unang layunin ay pumunta dito para itaguyod ang kapayapaan sa pagitan ng imperyo at sa teritoryo ng hari ng demonyo, ngunit lihim niyang pinag-isipan ang pagtakas. Paraan, nagplano siya na gumawa ng estratehiya ng pagtakas sa pagdating sa kastilyo, ngunit dahil hindi siya nakakulong o limitado sa kanyang mga galaw, napagtanto niya na walang pangangailangan para sa mga ganitong plano. Naglaro si Mabel ng mahalagang papel sa pagkapahintulot kay Thor na yakapin ang kanyang pagkakalanlan bilang isang alkimiko. Nakaranas siya ng saya ng pag-practice ng alchemy dahil sa kanya at nagpa siyang hindi siya bibiguin. Si Thor ay sumagot kay Mabel sa pamamagitan ng ipahayag ang kanyang pangako na magambag ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa teritoryo ng Demon King habang siya ay nanatili roon. Nang marinig ito, si Mabel ay lubos na napuno ng kasiyahan at malaki niyang binuka ang kanyang bibig habang nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Thor. Ibinabatid ni Mabel kay Thor na mararating nila ang kastilyo ng demonyo sa loob ng mga isang oras. Pinayuhan niya ito na maghanda dahil sa pagdating, magkakaroon siya ng pakikipag-usap sa Demon King. Naging maingat si Thor nang marinig niya ang pangalan ng Demon King. Kailangan ni Thor ng positibong disposisyon para mabuhay ng payapa sa teritoryo ng Demon King. Habang pinagninilay-nilayan ito ni Thor, nagtaka siya sa pagtanggap na matatanggap niya mula sa hari ng demonyo, lalo na't malugod ang pagtanggap sa kanya ni Mabel at mga Minotaur. Sa ngayon, sa wakas silang lahat ay dumating sa kastilyo ng Demon King. Habang sila'y pumapasok, ang mga Minotaurs, si Mabel at si Thor, pinati ni Thor ang mga sundalong Minotaur at isang lalaki na may dalawang sungay. Medyo kinabahan si Thor, pero nagpakita ng respeto. Bago pa man magsalita ang lalaking may sungay, isa sa mga sundalong Minotaur ang nagpahayag ng pagdating ng hari ng demonyo na si Rookie Everhard. Tinaas ni Thor ang kanyang tingin at nakakita ng isang malabong figura na pumapasok. Ang lalaki, nakabalot sa kadiliman, ay kumausap kay Thor at tinanong kung siya ay bisita mula sa imperyo. Ang hari ng mga demonyo, si Rookie Everhard, sa kanyang nakakatakot na itsura, ay nagpakilala. Si Thor ay nagpakilala rin bilang Thor Rhaegas, isang bisita mula sa Imperium Bulgarian. Pinahayag ni Thor ang kanyang kasiyahan sa pagkakilala sa hari ng demonyo. Hari. Sa kanyang madilim at nakakatakot na presensya, agad tinanong ng hari ng demonyo si Thor kung ano ang magagawa niya para sa kanya. Tinanong niya kung ipinadala ba si Thor ng imperyo, nagpapahiwatig na maaaring meron siyang espesyal na kasanayan o kaalaman na kailangan niyang makita. Nang marinig ito ni Thor, ay naging kaba siya, nagatubili si Thor. Ngunit pagkatapos, ay inamin niya na may kaalaman siya sa alchemy. Sa kanyang isip, napagtanto niya na hindi siya itinuring na bihag, kundi bilang isang bisita na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na makipagnegosasyon. Iniisip niya na kung gusto ng Demon Lord na magtrabaho siya, maaaring makakuha siya ng posisyon bilang alchemist. Sa pagkarinig sa tugon ni Thor, yung taginorsyal mga demonyo ay tumawa at nagkikatuwaan. Sa tabi ng hari ng mga demonyo ay nakatayo ang punong ministro, Curve. Sinabi ng Prime Minister na ang alchemy ay isang kasanayang wala sa teritoryo ng Demon King. Itinuloy ni Curve. Nagpapahayag na dapat silang maging isang malakas na bansa kung ang imperyo ay handang magbigay ng isa sa kanilang mga alkimiko. Nararamdaman ng kaunting pagmamalaki. Sinagot ni Thor na itinuturing na hindi kailangan ang mga alchemist sa kaharian. Pagkatapos, pinabatid ng hari ng mga demonyo kay Thor na sila ay maghahanda ng workshop para sa kanya, kung saan maaari niyang sundin ang kanyang mga interes ng malaya. Nagulat si Thor dito. At tinanong kung ibig sabihin ba ng hari ng mga demonyo na siya ay kukunin bilang isang alkimiko. Sumang-ayon ang hari ng mga demonyo at kinumpirma na ibibigay nila ang kailangan ni Thor para sa kanyang trabaho sa alkimya. Nagpahayag si Thor ng kanyang pasasalamat sa pagbanggit na magiging maginhawa kung mayroon siyang kwarto malapit sa workshop. Tumango ang hari ng mga demonyo at tiniyak sa kanya na gagawin nila ang mga pag-aayos na iyon. Idinagdag ni Thor na ang alchemy ay nangangailangan rin ng tiyak na kagamitan. Kinikilala ang punto, imungkahin ng hari ng mga demonyo na gumawa si Thor ng listahan ng mga kailangang bagay at isumite ito para sa kanilang pagsasaalang-alang. Patuloy na naguguluhan si Thor sa kung gaano kamadali tinanggap ng hari ng mga demonyo siya. Pinayuhan ng hari ng mga demonyo si Thor na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa alchemy upang lumikha ng mga nais na mga bagay. Muling iminungkahin niya na kung lumikha si Thor ng mahahalagan o kapakipakinabang ng mga likha, maaari silang magawa sa malaking bilang upang makinabang ang mga tao ng hari ng mga demonyo. Sumang-ayon si Thor at nagtanong. Hinimok siya ng hari ng mga demonyo na magtanong. At nagtanong si Thor kung bakit ganoon na lamang ang kabaitan ng hari ng demonyo. Nagpahayag si Thor ng kanyang pasasalamat. Ngunit nagtataka kung bakit ang hari ng mga demonyo ay magpupunyagi para sa isang estranghero mula sa imperyo. Mabusisi na pinakinggan ng hari ng mga demonyo si Thor. At pagkatapos ay ipinaliwanag na ito ay isang misyon para sa kaalaman. Nagtaka si Thor sa ideya ng pag-aaral. Linawin ng hari ng mga demonyo na ang karunungan at lakas ng mga tao at mga bayani mula sa ibang mundo. Minsan natalo ang mga demonyo. Tinanong niya kung alam ba ni Thor ang kasaysayang ito. Pinahayag ng hari ng mga demonyo ang mga pangyayaring naganap daan-daang taong nakalipas sa panahon ng alitan sa pagitan ng mga tribo. Tinawag ng mga tao ang mga bayani mula sa ibang mundo upang harapin ang malalakas na demonyo. The new ways seem to buwede kahang-hang ang mga kasanayan at lumalaban sa ngalan ng sangkatauhan. Lahat sila ay naglalayong maging pinakamalakas, kaya kahit ang mga demonyo ay naging balisa. Handa ang mga bayani na makipaglaban sa mga demonyo upang mahasa ang kanilang mga kakayahan at antas. Ang obsesyon ng bayaning tao sa lakas ay unti-unting nakaapekto sa mga tao, kasama na ang imperyo, na maniwala na ang kapangyarihan ay higit sa lahat. Sa kalaunan, tinalo ng bayaning ito ang hari ng demon, binubuo ang kasalukuyang sitwasyon. Bilang resulta, itinapon sa hilaga ang mga demonyo. Pagkatapos, bumalik sa kanyang mundo ang bayani ng may kahusayan. Hindi na isinasagawa ang kasanayan ng pagtatawag ng mga bayani. Kinis ng one survival number item, naikinig sa kanila. Ito, tinanong ni Thor kung ang kwentong ito ba ay mula sa mga 200 taon na ang nakakaraan. Sinagot ng hari ng mga demonyo na hindi mahalaga ang edad ng kwento. Bagay, pinaliwanag pa ng hari ng mga demonyo na nagpa siya silang matuto mula sa kanilang pagkatalo sa mga tao. Mga tao, kinilala niya na ang mga tao ang nagpatumba sa mga demonyo sa karanasang iyon. Nilinaw niya na hindi niya hangad na maging isang hari ng demonyo na naghanap ng tunggalian. Sa halip, naniniwala siya na patuloy na matuto mula sa mga tao. Binigyang diin niya na hindi niya pababayaan na maging walang kabuluhan ang mga sakripisyo ng mga namatay sa laban na iyon. Habang isinasa ulo ni Thor ang impormasyong ito, na-realize niya na ito nga ang kasalukuyang patakaran ng teritoryo ng mga demonyo. Kaya naman sila nag-aanyaya sa mga bisita mula sa imperyo ng Bulgaria.
Sinabi ng hari ng mga demonyo na hindi nila kayang makipagsabayan sa progreso ng imperyo kung hindi sila kikilos ng ganoon. Ipinahiwatig niya na maaaring magamit ni Thor ang kanyang buong kakayahan sa alchemy dahil sa teritoryo ng Demon King. Si Thor, na nagulat sa pahayag na ito, natanto na sa loob ng bahagi ng Demon King, kinilala siya bilang isang alchemist at may kalayaan siyang ilabas ang kanyang kreatibidad. Nasasabik siya sa ideya ng paggawa ng kahangahangang mga item gamit ang kanyang malikhaing kasanayan sa alchemy. Sa loob, determinado si Thor na gumawa ng kahangahangang bagay para sa lugar na ito. May bagong kumpiyansa, sinabi niya sa sarili na ipapakita niya ang kanyang talento sa alkemya sa hari ng mga demonyo. Pagkatapos, kinaharap ang hari ng mga demonyo, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na ipakita ang potensyal ng kanyang alkemya. Nagasawa ng isang galaw ng pasasalamat, inaalay ni Thor ang kanyang trabaho bilang parangal sa kagandahang loob na natanggap niya mula sa Demon King. Bilang tugon, ipinahayag ng hari ng mga demonyo ang kanyang kumpiyansa sa mga kakayahan ni Thor. Tandaan ni Curve, ang Prime Minister, na dapat mapagod si Thor matapos ang mahabang paglalakbay. Sumang-ayon ng hari ng mga demonyo, kinikilala ang pagkapagod sa biyahe at nagpayo kay Thor na magpahinga muna. Tumango si Thor ng may respeto bilang pagsang-ayon. Sa mga salitang ito, natapos ang pagtitipon. Samantala, ang lahat ng Minotaurs ay nagtipon-tipon, naghihintay sa paligid. Pagkatapos ay kinausap ng hari ng mga demonyo ang kapulungan, pinabanggit na ngayong ang lahat ay naroroon. Tatalakayin nila si Thor Regis, ang kanilang bagong bisita mula sa imperyo, ang mga commander ng unit ng Minotaur. Nasa atendansya rin ang unit ng Lizardman Assault at Elf Magic. Tiniyak ng hari ng mga demonyo sa kanila na hindi sila magdudulot ng anumang panganib kay Thor at naniniwala siya na alam na nila ito pero gusto niyang ulitin ito. Lahat ng mga individual na naroroon ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Sa pagsasalita sa pagtitipon at mga komandante, binigyang diin ng hari ng demonyo ang kanilang pride bilang isang lahi at ang kanilang dedikasyon sa pagtrato kay Thor ng may respeto. Hinimok niya silang makipag-usap sa kanya, matuto tungkol sa mundo ng tao at ibahagi ang kaalamang iyon sa kanilang mga tauhan. Subalit, nagtanong ang Magic Commander ng mga elf. Nagtataka kung ano ang matututunan mula sa mga bisita ng imperyo. Nagulat ang lahat sa narinig dahil ito'y hindi inaasahang pananaw na ipahayag sa harap ng hari ng mga demonyo. Ang hari, ang pinuno ng Elf Magic ay nagngingitian at iminungkahi na marahil dapat nilang paalalahanan ang kanilang bisita mula sa imperyo ng kahangahangang kapangyarihan ng teritoryo ng Demon King. Siya ay nagbungkahi ng ideya na maipakita ang mga puwersa na pinamumunuan ng mga apo ng mga higante ng apoy. Naglalayong ipaalam kay Thor ang nakakatakot na kalikasan ng kanilang kaharian, realm, sa pagkakarinig nito. Ang ekspresyon ng hari ng demonyo ay tila hindi natutuwa. Minsan, kinilala ng hari ng mga demonyo ang mungkahi na binabanggit na kung naniniwala ang elf na kinakailangan ipakita ang nakakatakot na mga aspeto ng teritoryo ng hari ng mga demonyo kay Thor, baka hindi ito maling palagay. Idinagdag niya na ang ganitong oportunidad ay maaari ring gamitin upang ipakita ang kahangahangang kapangyarihan ng mahika. Ang mahika ng Elf Commander ay malasakit na nagpasalamat sa Demon King para sa pag-unawa sa sitwasyon. Gayunpaman, kailangan pa ring tapusin ang tugon ng Demon King. Sa malalim na galit, itinaas ng Demon King ang kanyang boses na nagpapahayag na hindi maaaring baliwalain ang mga salitang nagpapababa sa imperyo. Binigyang diin niya na hindi nila dapat kalimutan ang kanilang kasaysayan. Paano ang mga demonyo at mga dimitao ay nasa bingit ng pagkapuksa dahil sa kapabayaan ng kanilang mga ninuno na binaliwala ang mga tao bilang hindi kahanga-hanga. Nagalabang takot sa mga tao nang magalit ang hari ng mga demonyo at ang kanyang mga salita ay nagdala ng biga. Nagpatuloy ang hari ng mga demonyo. Sinasabi na mayroong mga tao na may malaking kapangyarihan. Ilan sa kanila ay higit pa sa kanilang mga kakayahan. Itinuro niya na ang kanilang bansa ay patuloy na pinalalawak ang kanyang teritoryo at pinapatibay ang kanyang impluensya. Sa pagtaas, sa galit, tinanong ng Demon King kung paano maaaring sabihin ng Elf Commander na hindi siya natututo mula sa mga tao ng imperyo habang alam niya ang mga katotohanan ito. Nakilala ng Elf Commander ang bigat ng kanyang pagkakamali. Malumanay na inalok ang kanyang mga paumanhin. Ang deklarasyon ng Demon King ay nanatiling matatag habang binibigyang diin niya na si Thor Regis, ang alchemist, ay ang kanilang iginagalang na bisita na direktang mag-uulat sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na kung ang pagtatasa ni Curve sa mga likha ni Thor ay natanggap, ang mga ito na mga inobasyon ay maisasama sa kanilang lupa. Ang diskarteng ito ay inilaan para mapadali ang palitan ng kultura at mga teknik mula sa imperyo ng tao. Ang mga nagtipong mga komander at mga individual ay sumang-ayon. Nagkakaisa sa pananaw ng hari ng mga demonyo. Muling sinabi ni Curve na lahat ay nauunawaan ang mga direktiba ng hari ng mga demonyo. Subalit, dahil sa pinagmulan ni Thor Regis sa imperyo, mayroong pag-iingat na nararamdaman hinggil sa kanyang mga intensyon sa mga tao. Tiyak na siniguro ng hari ng demonyo kay Thor ang kanyang mga kakayahan at tinatasan si Mabel na mag-alaga sa kanya. Malugod na tinanggap ni Mabel ang gawain. Curve, isa sa mga commander, kinilala ni Thor bilang ang nagkumpuni sa pendant ni Mabel. Malugod na ipinakita ni Mabel ang charm kay Curve at sa hari ng mga demonyo. Nagtanong ang hari ng mga demonyo kung ang appeal na naglalaman ng mahiwagang pilak ng espiritu ng tubig na ibalik gamit ang parehong material, kinumpirma ni Mabel. Ito, pinatutuhanan na si Thor ay maaaring lumikha ng mahiwagang pilak kahit walang pangangailangan sa material. Sinuri ni Curve ang pendant at iminungkahi na maaaring kumpirmahin ang tunay na halaga nito sa pamamagitan ng appraisal. Ginamit ni Curve ang kanyang kakayahang mag-appraise sa charm. Matapos ang sandaling konsentrasyon, binuksan niya ang kanyang mga mata at kinausap si Mabel. Tinanong niya kung may sentimental na halaga ang pendant bilang alaala mula sa kanyang ina. Kinumpirma ito ni Mabel. Binanggit na ang natatanging kakayahan na kaugnay sa charm ay dapat nawala sa paglipas ng panahon. Hinala ni Curve kung ang pagkawala ng kapangyarihan ay dahil sa pinsala sa sentral na bato ng mahika. Gamit niya ang kanyang Curve ay nag-ayos ng pinsala sa bato. Si Mabel at ang lahat ng iba pang mga demi-humans na naroon ay namangha sa hindi inaasahang tagbo ng mga pangyayari. Ang Curve ay nagbunot ng nakatirik na bato. Ang kanyang boses ay nag-echo habang ibinabahagi niya ang kanyang hindi paniniwala na ang bato ng tubig na espiritu na hindi maaring maayos sa kasalukuyang teritoryo ng Demon King ay naibalik ni Thor. Nakakagulat na revelasyon nito na nagtaka si Mabel.
Tinuloy na nagpapakita ng dalawang mahalagang punto tungkol sa pagdating ni Thor. Una, may posibilidad na magkaroon ng isang alkimiko na kayang agad na mag-ayos ng mahiwagang mga item. Pangalawa, mayroon na ang imperyo ng ilang alkimiko sa parehong antas. Sa pagkarinig, naririnig ito, kinilala ng Demon King na ang kaharian lamang ang maghahandog kay Thor ng may dahilan. Idinagdag ni Curve na maaaring ito ay makita bilang isang banta mula sa kaharian. Nangangahulugan na kung mayroon silang makabuluhang bilang ng mga alchemist tulad ni Thor, ang anumang resistance laban sa domain ay magiging walang saysay. Sa Espanya, ang mga commander ng giyera ay natakot at na-shock sa katotohanan ito. Alternatibo, iminungkahi ni Curve na pag-isipan nila ang posibilidad na nagkamali ang imperyo sa pagkilala sa talento ni Thor at itinapon siya. Sumagot ang hari ng mga demonyo na pagmamaliit sa mga tao ay magiging isang pagkakamali. Bilang sila ay malamang na may kaalaman tungkol sa kakayahan ni Thor, nagpaumanhin si Curve sa kanyang pagkakamali at nagpa siyang maging maingat sa paligid ng mga tao. Ang usapan ay lumipat sa pagtalakay sa workshop at tirahan ni Thor. Si Mabel ay lumakad patungo kay Thor na nagpapahiwatig na siya ay maaaring naghihintay na ng matagal at maaaring pagod na. Nagpaumanhin siya sa delay at ipinaalam sa kanya na handa na siyang samahan siya sa kanyang kwarto. Nang pumasok sila sa kwarto, napansin ni Thor ang isang magandang disenyo ng vase. Nakikitang interesado siya sa vase, tinanong ni Mabel kung meron siyang nakitang kahit anong kawili-wili tungkol dito. Binanggit ni Thor na nakita niya na interesante ang lahat sa paligid niya, tulad ng mga tao sa malapit at ang mga materyales na ginamit. Sumang-ayon si Mabel at iminungkahi na simulan nila sa pag-aayos ng kwarto ni Thor. Bigla silang narinig ng mabibigat na yapak na papalapit. Lumalabas na ito ay dalawang bantay na mukhang butiki. Pinaliwanag nila na pinadala sila ng punong ministro upang protektahan si Thor. Ito ay nagulat at nag-alala kay Mabel. Napansin niya na ang mga gwardya ay walang daladalang mga sandata. Ngunit nag-alala siya dahil hindi magagawang ipagtanggol ni Thor ang kanyang sarili kung gagamitin ng mga gwardyang butike ang kanilang matatalim na kuko. Ang ideya ng mga gwardya ay labis at maaring magpahina kay Thor. Subalit, hindi tila nababahala si Thor at pumayag na bantayan siya. Siya ay nasasabik sa lahat na maaari niyang matutunan sa bagong lugar na ito. Sa kabila ng kanyang kasabikan, may bahagyang pangamba si Thor na napansin ni Mabel at tinanong tungkol dito. Pinapaliwanag ni Thor na nag-aalala siya dahil hindi pa niya nakita ang isang tao na mukhang butike. Napansin ni Mabel na kakaiba ang mga tawag ng mga tao sa kanila, tulad ng mga tao na lizard o reptile man. Itinuro niya na ang mga taong ito na lizard ay malakas at may matitibay na kaliskis para sa depensa, kaya natural lang na magulat ang mga tao sa kanila. Gayunpaman, linawin ni Thor na hindi siya nagsasalita tungkol sa mga gwardya. Nag-iisip siya ng ibang bagay. Nagtataka siya kung baka maipit ang kanilang kaliskis sa tela kapag nagpapalit ng damit ang mga lizard men. Nagulat si Mabel sa ideyang ito. Nagpatuloy, sinasabing maaari niyang lumikha ng malambot na tela bilang isang alkimiko kaya hindi mahuhuli ang mga kaliskis. Naguluhan si Mabel at ang butike, mga gwardya. Tinanong ni Mabel si Thor kung yun ba talaga ang iniisip niya. Umisa si Thor at ipinaliwanag niya siya na may kuryosidad tungkol sa kung paano nagtatagal ang iba't ibang lahi ng mga tao dito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nang marinig ito, namangha si Mabel sa kuryosidad ni Thor tungkol sa pamumuhay ng iba't ibang lahi. Binanggit ni Thor na sa teritoryo na pinamumunuan ng hari ng demonyo, naniniwala si Thor na bawat grupo ay may natatanging mga hamon. Nais niyang tumulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan upang mapabuti ang teknolohiya sa teritoryo ng Demon King. Kwento, hinaharap ang mga problemang ito. Ang kanyang malaking pangarap ay gumawa ng isang bagay na makakapagbago sa mundo. Nagpapasalamat din si Thor sa Demon King na nag-hire sa kanya at pinayagan siya magtrabaho para sa kanya, trabaho. Pinag-isipan ni Mabel ang sinabi ni Thor at dadawin niyang tapat at dalisay siya. Naniniwala siya sa bawat salitang binitiwan niya. Mabilis na napagtanto ni Mabel mula sa pagtingin sa mga mata ni Thor na hindi niya nakikita ang anumang pagkakaiba sa iba't ibang lahi. Nakatuon siya sa paggamit ng kanyang kasanayan sa alkemya upang malunasan ang mga problema ng mga demi-human at demon sa lugar na ito. Nang marinig lahat ito, naisip ni Mabel na tunay na kahanga-hanga si Thor. Kaya, binakita niya ang kanyang respeto sa kanya at nagalok ng kanyang tulong. Pinahayag ni Thor ang kanyang pagsang-ayon at nararamdaman ng pareho. Parehong paraan. Narealize ni Mabel na baka siya ang nagiging responsable sa pangangalaga ng isang tao na magdudulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng teritoryo ng Demon King maikli. Tinatawag na tanga ang mga tao kay Mabel. Hindi naniniwala na ang isang elf tulad niya ay hindi makagamit ng mahika. May ibang nagmungkahi na ito ay maaaring dahil may halos siyang dugo ng tao. Ito ang itinuring nilang marumi. Tinanong ng isa pang tao kung talagang nababagay siya sa kanila. Patuloy sa mga nakakasakit na komento. Ginagamit ng mga tao ang mga salitang masakit tulad ng walang hiya at kadiri patungo kay Mabel. Nakaramdam siya ng kalungkutan at panghihina. Lumala ang sitwasyon na magsimulang sumigaw sa kanya ang mga tao. Tinawag siyang walang silbi at sinabing wala siyang halaga. Nadarama ang pagka-overwhelm. Sa sobrang kaguluhan, malakas na sumigaw si Mabel. Hinihiling na itigil na ito. Biglang nagising si Mabel. Napagtanto na lahat ay isang panaginip lamang. Naalala niya na ito ay isang paulit-ulit na panaginip mula noong kanyang kabataan. Nagtataka siya kung magkakaroon ba ng panahon na malalampasan niya ang mga masasamang alaala. Habang nakaupo sa kanyang kama, napansin niya na ang kanyang mga paa ay malamig, tulad ng mga blok ng yelo. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa panaginip. Nais ni Mabel na malagpasan hindi lamang ang kanyang mga takot sa nakaraan, kundi pati na rin ang kanyang sensibilidad sa lamig. Nag-isip siya kung gaano kakahiya kung makikita siya ni Thor na ganito. Subalit, nakakita siya ng pares ng medyas sa harap niya na may ngiti sa kanyang mukha. Gumiti, isinuot ni Mabel ang medyas para painitin ang kanyang mga paa. Pumasok na ngayon si Thor sa bodega ng kastilyo ng Demon King at napapalibutan ng maraming kahanga-hangang bagay. Naramdaman niya ang kahanga-hanga at excitement habang tinatanggap niya ang lahat ng cool na bagay sa paligid niya. Iba't ibang item ang nakapatong sa sahig at nagulat siya na mapapansin na hindi lamang ang talim na kanyang unang nakita. Sa halip, natagpuan niya ang mga bagay tulad ng nasirang mga kalasag at armor na may sirang mga parte. Bumulwak ang kasiyahan ni Thor at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hangin, nagpalabas ng masayang sigaw. Siya ay sobrang nasasabihan na pinahayag niya ang kastilyo ng hari ng demonyo bilang pinakamagandang lugar.
Habang tumataas ang excitement ni Thor, meron siyang realization. Nag-uusap siya sa kanyang sarili. Nauunawa na hindi ibinigay sa kanya ng hari ng demonyo ang akses sa kwartong ito dahil sa kabaitan. Higit pa itong parang maagang pamumuhunan. Umaasa na maging mahalaga si Thor sa teritoryo ng hari ng demonyo sa hinaharap. Alam ni Thor na maaaring mawala ang pribilehiyong ito kung hindi niya matugunan ang mga expectations ng hari ng demonyo. Kaya, upang maiwasan ito, kailangan niyang lumikha ng isang bagay na mag-i-impress sa lahat, kasama na ang hari ng demonyo. Si Thor ay nagsimulang mag-isip kung ano ang kanyang magagawa at kumalat ang ngiti sa kanyang mukha na magkaroon siya ng ideya. Pinag-isipan ni Thor sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gamitin para sa kanyang proyekto. Maaari ba niyang gamitin ang mga praktikal na bagay? Kinuha niya ang isang kalasag at tiningnan ang bodega, naghahanap ng mga bagay. Sa loob ng storage room, natuklasan ni Thor ang maraming mga bagay na tila angkop bilang mga materials. Kasama nila, natagpuan din niya ang isang libro na may hindi pamilyar na mga karakter. Na-realize ni Thor na malamang na binaliwala ito ng mga demon dahil hindi nila ito mabasa. Binuksan niya ang libro at nakita ang larawan ng footpath deal. Lubos na nagulat si Thor sa kanyang natuklasan. Sa libro, nakita niya ang mga review ng customer at ang presyo ng footpath deal. Habang binabasa niya ang libro, sa tingin niya ito'y maganda. Naniniwala siya na ang librong ito ay naiwan sa lugar na ito. Gayunpaman, may problema. Hindi niya maunawaan ang wika mula sa ibang mundo. Habang nagpapahayag ng kanyang mga salobin si Thor, tinitignan niya ang pabalat ng libro at bigla siyang nakapagtanto ng mahalagang bagay. Hinuli ng pamagat ng libro ang kanyang pansin, katalogo ng e-commerce. Binasa ni Thor ang libro na parang normal lang ito. Nagtaka siya kung ito ba ay dahil sa kanyang natatanging kakayahan na tinatawag na appraisal. Tinulungan ng kasanayang ito si Thor na maunawaan at mabasa ang mga kakayahan ng iba't ibang mga bagay. Marahil kaya niya mabasa ang wika mula sa ibang mundo. Naisip ni Thor na ang katalogo ng e-commerce ay dapat na koleksyon ng magagandang deals sa mga item. At tila ang mga ito ay magagamit lamang para sa delivery sa isang lugar na tinatawag na Nihon. Natanto niya na ang Nihon ay isa sa mga bansa kung saan nasuman ang mga bayani. Naniniwala si Thor na ang libro ay pag-aari ng isa sa mga bayani. Pinahina niya ang mga pahina at maingat na binasa ito. Sa loob, natagpuan niya ang mga item tulad ng health goods na tila extraordinary mula sa ibas. Ang nabagay ng sitwayong para mapapagaling ng mga sakit ng balikat, pagod ng mga mata, and terminometry mas mabuti. Nagulat at natigilan si Thor sa kanyang nakita. Naisip niya na baka ito ang dahilan kung bakit ang mga bayani mula sa labas ng mundo ay malakas. Napansin ni Thor ang isang patalastas para sa espesyal na salamin at oksiheno. Inakala niya na maaaring mapabuti ng salamin ang paningin ng 20 beses at ang tablet ay maaaring magbigay ng 10 oras ng tulog sa loob lamang ng 2 oras. Si Thor ay namangha sa kung gaano kalakas ang mga bagay na ito. Nagsimula siyang magtaka kung kaya niya ring lumikha ng mga katulad na bagay. Bigla, lumitaw si Mabel sa likuran niya na ikinagulat ang kaunti ni Thor. Mabilis na humingi ng paumanhin si Mabel dahil sa kanyang pagkagulat. Ang nagdala ng ilang pagkain para sa kanya. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang kumuha ng tsa para sa kanya kanina, ngunit hindi nakakuha ng tugon. Lumapit si Mabel kay Thor at tinanong kung may pinagtutuunan siya ng pansin. Ipinaliwanag ni Thor na siya ay tumitingin sa isang libro mula sa ibang mundo at nagtanong kung kayang basahin ni Mabel ang karakter nito. Inamin ni Mabel na hindi niya maintindihan ang alinman sa mga salita. Nabanggit niya na paminsan-minsan ang mga bagay na tulad nito ay napupunta sa silid tambakan. Inindag niya na ilang henerasyon na ang nakalipas. Inakala ng Demon King na ang mga bagay na kanyang natuklasan ay maaaring makatulong sa kanya at itinago niya ito sa isang ligtas na lugar. Sila roon, bigla mula sa wala. Pabirong sinabi ni Mabel na tunog ito ng isang tao na hindi naglilinis ng kanilang kwarto. Pinanggit ni Mabel na malapit na siyang maghanda ng tsa at inaalok si Thor. Masayang tinanggap ni Thor ang kanyang alok. Habang nag-uusap, napansin ni Thor na suot ni Mabel ang malalaking medyas. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya ito kay Mabel. Pinaliwanag ni Mabel na medyo sensitibo siya sa lamig at sinabi sa kanya ng mga doktor na maaaring dahil dito ay dahil hindi maayos ang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Nagustuhan ni Thor ang lamig na natuwa. Inamin niya na hindi niya pa narinig ang terminong mana flow dati. Mas malinaw na ipinaliwanag ni Mabel na hindi maganda ang sirkulasyon ng mana sa kanyang katawan kaya hindi siya makagamit ng mahika. Ito ay nakakagulat dahil karaniwan ang mga elf ay kilala sa kanilang mga kakayahang mahika. Naniniwala siya na ito ay dahil ang kanyang lola ay tao na nagdulot sa kanya na iwasan ng kanyang mga tao. Kahit na ganito, natagpuan ni Mabel ang kaginhawaan sa kanyang mga kasanayan sa paglilinis at gawaing bahay. At sa swerte, tinanggap siya ng Demon King. Ibinahagi niya kay Thor na naging mahirap ang kanyang paglalakbay. Hindi napigilan ni Thor ang kanyang mga luha at ipinahayag kung gaano kahirap ito para kay Mabel. Nagpasalamat si Mabel sa kanyang sobrang pagbahagi. At siniguro ni Thor na hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang kakayahang gumamit ng mahika. Naramdaman din niya na hindi masama ang kanyang koneksyon sa kanyang lola. Tinanong ni Thor kung ibig sabihin nito ay interesado siya sa pagkikita sa kanya mula sa simula. Sa simula, kinumpirma ni Mabel ang kanyang hula. Ipinaliwanag na gusto niyang makipagkita sa kanya dahil sa kanyang lahi ng tao. Ang parehong lahi tulad ng kanyang lola. Ipinahayag niya ang kasiyahan na ang unang tao na kanyang nakilala ay si Thor. At mabait siya. Tulad ng kanyang lola, sa pagdinig ng mga salita ni Mabel, nagpakita ng kasiyahan si Thor at mainit na sinalubong siya. Napagtanto ni Thor na tunay na kahanga-hanga ang teritoryo ng hari ng demonyo. Madalas silang mag-alaga ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, hindi lamang siya at si Mabel, at tulungan silang makahanap ng mga trabaho kung saan maaari nilang gamitin ang kanilang mga kasanayan. Magkahinya kay Mabel na sumama siya sa kanya para sa isang eksperimento kung interesado. Sa harap nila, 2 kalasag ang inilagay sa sahig na handa para sa kanilang pagsisiyasat. Naalala ni Thor ang mga kalusugang produkto na kanyang nakita dati sa libro. Isa dito ay isang particular na item ng pagpapagaling na dinisenyo para sa sensitibong mga tao tulad ni Mabel. Ang item na ito ay isang footpath. Inilarawan ito ni Thor bilang isang parisukat na tube na may espasyo para sa parehong paa at may malalaking titik sa harap. Pinasa niya ang pangalang footpath at pagkatapos ay nagpatuloy na basahin ang kanyang description. Ang description ay nagpapaliwanag na ang footpath ay may malalakas na agos ng tubig at mga vibration para mapanatili kang mainit. Binanggit din ito kung paano ito makapagpapabuti ng daloy ng dugo at mag-uudyok sa mga punto ng acupuncture sa iyong mga paa. Sa huli, yan ipinangako nito ang komportableng buhay, libre mula sa kalamigan. Lubos na humanga si Thor sa kredibilidad ng libro na dinala ng mga bayani mula sa ibang mundo. Napagtanto niya na kailangan niya ng bato ng apoy at hangin na mahika para sa kanyang plano.
Sa wakas, natakwan niya ang isang bato. Maaari niyang gamitin ang ilang natirang sirang mga kalasag sa kwarto ng imbakan ng kalasag ng apoy. Kahit hindi ito maaring gumana ng maayos, hindi na. Maaring harangin pa rin ang mga atake at magsuka ng apoy dahil sa nasirang mga internal na mahika ng function nito. Sa parehong paraan, ang hindi gumaganang windshield ay maaring umiwas sa mga kalaban ng mga pana at lumikha ng malalakas na hangin. Ang ideya ni Thor ay palambutin ang mga kalasag na ito at kunin ang kanilang mahiwagang mga bato para sa kanyang eksperimento. Nadaman niya na ito ay praktikal na lapit sa pagbabago ng mga mahiwagang katangian ng kalasag. Ginamit ni Thor ang kanyang over-alchemy skill sa parehong mga securities at nagsimulang lumambot. Bilang resulta, naging malambot ang mga gwardya at nakapagkuha si Thor ng mahiwagang mga bato mula sa kanila. Binaliwanag niya na balak niyang gamitin ang katawan ng kalasag bilang mga materyales para sa footbath. Dumating si Mabel na may dalang bagong tabo na hiningi ni Thor. Hiling, sa pagkakakita kay Thor na hawak ang pinalambot na kalasag. Tinanong ni Mabel kung yun ba ang parehong shield. Sinabi ni Thor na ito ang resulta ng kanyang alchemical work at nagpahayag ng kanyang pasasalamat para sa bathtub na dinala niya. Dahan-dahan hinawakan ni Mabel ang pinalambot na seguridad. Interesado sa proseso, iminungkahi ni Thor na sila'y magsimula at ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Gagamitin niya ang mga materyales na ito para gumawa ng kopya ng mga bagay mula sa Otherworld. Maingat na ginaya ni Thor ang footpath mula sa health goods sa Heroes World gamit ang kanyang over-alchemy skill. Ipinakita niya ang isang kumpletong diagram sa hangin bilang gabay. Gamit ang mga available na materyales, masinop na pinarefine ni Thor ang mga ito. Visualize niya ang produkto sa kanyang isipan, nagtuon sa bahagi kung saan nagmumula ang mana mula sa Magic Stone, at natunaw sa tubig, determinado siyang muling likhain ang mahiwagang katangian ng footpath. Nag-create. Napagtanto ni Thor na hindi maaring gayahin ang parehong footpath mula sa mundo ng bayani dahil sa malaking pagkakaiba sa teknolohiya ng kanilang mga kabihasnan. Gayunpaman, naniniwala siya na maaaring makamit ang katulad na functionality gamit ang mga mahiwagang bato at mana. Tulad ng footbath mula sa ibang mundo, layunin niyang lumikha ng isang device na may malalakas na agos ng tubig at nakaka-relax na vibrations na magbibigay ng init, pabutihin ang sirkulasyon ng dugo, at alisin ang pakiramdam ng lamig mula sa mga paa. Karagdagang, nakatuon si Thor sa pagtiyak na ang kanyang likha ay makakapag-stimulate sa mga acupuncture points sa mga paa. Tulad ng orihinal na footbath, siya ay determinado na mahuli ang kahalagahan ng item habang inaangkop ito sa kanilang teknolohikal na konteksto. Ginamit ni Thor ang bato ng hangin na magic upang lumikha ng nakaka-relax na vibrations at ang bato ng apoy na mahika upang magbigay ng init. Ang mental na imahe na hawak niya ay napatunayan ng alkimya. Kinukumpirma ang kahalagahan ng kanyang likha sa isang pagsabog ng salamangkang alkemiko natapos ang proseso ng paggawa. Nagbunga ito sa matagumpay na resulta ng footpath. Naramdaman ni Thor ang kanyang kumpiyansa sa mga epekto at kakayahan ng item habang dinisenyo niya ito. Sa kanya sinuri ang mga katangian ng footpath na nagpapahiwatig na ito ay footpath na may rarity rating na 2 bituin. Ang detalye ng item ay kasama ang impormasyon tungkol sa kanyang durability at resistance. Dinala ni Thor ang natapos na footpath kay Mabel. Tinitiyak niya sa kanya na naniniwala siya na makakatulong ito sa mga panya. Nagulat si Mabel na natapos na niya ang produkto ng mabilis. Kinumpirma ni Thor na natapos na niya ito. Pinapaalala ni Mabel kay Thor na nabanggit niya lamang na gagawin ito kamakailan lang. At ngayon, ang proseso ng alchemical ay tapos na sa loob ng wala pang 10 minuto. Nagtataka siya kung may iba pang alchemists tulad niya sa imperyo. Inamin ni Thor na hindi siya ganap na sigurado. Dahil pinigilan siya ng kanyang pamilya sa kaharian na pumasok sa mga workshop, humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang malinaw na sagot. Ipinapaliwanag niya na hindi niya personal na kilala ang iba pang mga alchemists. Naalala niya ang payo ng kanyang ama na manatiling mapagkumbaba dahil malamang na may mga alkemiko ng katulad na antas ng kasanayan sa aman doon. Pinapanatag ni Thor si Mabel, sinasabing naniniwala siya na may maraming iba pang alkemiko tulad niya sa kanilang paligid. Nagulat si Mabel at naging lubhang nababahala sa pagkarinig ng balitang ito. Hindi niya may paliwanag ang ideya ng maraming alchemists na may kahalintulad na kasanayan kay Thor sa imperyo. Sinubukan niyang alisin ang kanyang mga alalahanin. Ipinaliwanag ni Thor na hindi ito malaki deal. Nagawa niya lamang na kopyahin ang isang item mula sa aklat ng mundo ng bayani na may ngiti. Ibinigay ni Thor ang natapos na footpath kay Mabel. Ipinahayag na nais niyang magkaroon siya nito. Napuno ng kasiyahan at hindi makapaniwala si Mabel. Hindi niya maaring paniwalaan na binigyan siya ni Thor ng kopya ng isang bagay mula sa mundo ng mga bayani. Pinapanatag ni Thor si Mabel, sinabing huwag siyang mag-alala at natuturuan niya siya sa tamang paggamit ng footpath. Malumanay niyang hiningi sa kanya na dalhin siya sa isang lugar na may tubig. Sa pagdating sa isang fountain ng tubig, itinaas ni Thor ang paliguan ng paa at ipinaliwanag ang paggamit nito. Ikurbada ang punong ministro. Nangyari na naroroon din si Thor at nagtaka kung bakit nandoon ang Prime Minister na kapag sabi ang Prime Minister na hindi niya mapigilan ang kuryosidad na makita ang item na ginawa ni Thor. Nag-isip si Thor na baka maganda para sa mas maraming tao na makita ang kanyang likha. Ang pangunahing dahilan ay ginamit niya ang kanilang mga materyales nang walang bayad. Ito ang kanyang paraan upang ibahagi ang mga benepisyo ng kanyang trabaho sa komunidad. Si Thor ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng paggamit ng footbath. Nagsimula sa utos na magdagdag ng tubig. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Mabel na magbuhos ng ilang mana sa bato ng apoy na mahika at maghintay ng ilang minuto. Mga minuto. Habang sinusundan ni Mabel ang mga hakbang na ito, napansin niya ang naglalakihang singaw mula sa tub na nagpapahiwatig na ito ay gumagana. Inikayat siya ni Thor na ilagay ang kanyang mga paa sa paliguan ng paa ng dahan-dahan. Maingat na dinanggal ni Mabel ang kanyang mga medyas at ibinabad ang kanyang mga paa sa mainit na tubig. Habang minamasdan ni Thor at Curve ang lahat, naramdaman kaagad ni Mabel ang kaaliwang hatid ng mainit na tubig sa kanyang mga paa. Binanggit ni Thor ang isang bato ng hangin na nasa harap. Recommended sa matuwasing eptinenik for well. Footpath. Idinagdag ni Thor na dapat din maglagay si Mabel ng ilang mana sa footpath para ma-activate ang function ng vibration. Sumusunod sa kanyang patnubay, si Mabel ay nag-channel ng mana sa Wind Magic Stone na nagresulta sa isang kagulat-gulat na onset ng vibration sa tub. Ang hindi inaasahang sensasyon ay nagulat sa kanya, ngunit mabilis niyang nagustuhan ang mga kaaya-ayang vibration.
Nanatiling nakatayo sina Thor at Curve, pinagmamasdan ang nagaganap na eksena. Ipinaliwanag ni Thor na ang mga vibrasyon ay direkta mula sa impluensya ng mahiwagang bato, habang patuloy na nilulublob ni Mabel ang kanyang mga paa. Naramdaman niya ang isang kasiyasyang init na kumakalat sa kanyang katawan. Napansin din niya ang isang banayad na pagbabago sa loob ng kanyang katawan, habang ang epekto ng footbath ay tila lumilikha ng panloob na pagbabago. Habang naliligo sa footbath, naramdaman ni Mabel ang isang makalangit na sensasyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang malalim at matinding pagbabago ang nangyayari sa loob niya. Sa pagmamasid sa reaksyon ni Mabel, inihalin tulad ni Thor ang karanasan sa paglubog sa isang mainit na batis sa gitna ng malamig na teritoryo. Ikinumpara niya ang epekto ng footbath sa pagpawi ng uhaw ng tuyong lupa sa tubig, na epektibong nagpaalis ng sensitibo ni Mabel sa lamig. Dahil sa pangamba para sa kanyang kalagayan, nagtanong si Curve kay Mabel. Sa kabila ng pagiging pagod, tiniyak ni Mabel na siya ay okay. Ipinaliwanag niya na ang mana ng kanyang katawan ay nagsimulang mag-circulate ng tama, nagambag sa kanyang pinabuting kalagayan. Nag-isip si Curve kung ang mga malulusog na produkto mula sa Otherworld pa ang nagbigay inspirasyon sa footbath na ginawa ni Thor. Kinumpirma ni Thor na ang footbath ay talagang hango sa mga fit na produkto mula sa world ng bayani. Water, souls curling below mine, by curling below man. Ngunit ipinapunto niya na walang tala ng mga bayani na gumagamit ng ganitong mga item para sa kalusugan. Iminungkahi niya na ang malusog na mga kalakal ay nagpapahiwatig ng simpleng function ng pagpapaluwag sa pagod. Tinatanong kung bakit ito makakaapekto sa mana ni Mabel. Medyo nalilito si Thor. Nagpahayag siya na ang footbath ay tiyak na isa sa mga item ng bayani. Hinahikayat niya si Curve na isaalang-alang ng maigi ang sitwasyon at pinapaalala sa kanya na mayroong malalaking mana at kasanayan ng mga bayani. Pinapahiwatig ni Thor na ang kanilang mga ari-arian ay maaaring lumagpas pa sa mga simpleng bagay na may kaugnayan sa kalusugan na nagtulak kay Curve na tanungin kung mayroon silang lahat ng malusog na mga kalakal. Nang marinig ang pahayag na ito, si Curve ay namangha at biglang lumuhod. Ipinahayag ang kanyang hindi paniniwala. Binanggit niya na kahit sa teritoryo ng Demon King, walang nakapagpapanumbalik pa ng sirkulasyon ng mana ni Mabel. Hindi pa man ang kanilang mga bihasang manggagamot. Hindi maunawaan ni Curve kung paano ang isang bagay na tinatawag na malusog na produkto ay maaaring magdulot ng ganitong pagbabago. Nauunawaan ni Thor ang pagkagulat ni Curve at kinikilala na ang kanilang nasaksihan ay kahangahangang epekto ng item ng isang bayani. Pinanggit niya ang pagmamalaki na dapat na nadama para sa kanilang teknolohiya sa mundo ng bayani. Gayunpaman, subalit kinilala ni Thor na ang tagumpay na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kanilang kakayahan. Araw. Sa gitna ng lahat ng ito, nalito at naubos si Mabel mula sa talakayan tungkol sa mana at sa mga epekto nito. Epekto. Nagsalita si Mabel. Iminungkahi nilang itigil muna ang talakayan dahil nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba dahil sa epekto ng footbath. Kurba. Pag-aalala. Nag-alala. Tinanong ni Mabel kung ano ang pakiramdam niya sa kasalukuyan. Sinagot ni Mabel na sa tingin niya ay nabuhayan siya ng loob at naramdaman ang positibong pagbabago sa kanyang mana flow. Imungkahi ni Curve na subukan niyang gumamit ng mahika ngayon dahil sa maaaring pagbuti ng kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, subalit nagreklamo si Mabel sa takot at pagkabigla, nagpupumilit na hindi siya makakagamit ng mahika. Dahil hindi niya nagawa bago, nagiging nanlulumo. Inamin ni Mabel na matagal na siyang sumuko sa pagtatangkang gamitin ang mahika. Subalit, isang bagong determinasyon ang bumuhos sa kanya at mahigpit niyang kinapkap ang kanyang kamao. Tinitingnan si Thor, naniniwala siya na dapat na magkaiba na ang mga bagay ngayon. Sa kasabikan, itinaas ni Mabel ang kanyang mga kamay at bumikas ng incantation, tinatawag ang kapangyarihan ng hangin at kadiliman. Sa kabiglaan ng lahat, ang kanyang mahika, nagtrabaho at lumitaw ang isang madilim na hangin at ito'y tumungo kay Curve. Bigla ang tumaas ang lakas ng hangin, nagdulot ng pagangat at pagkakalipat-lipat ng mga bagay. Si Mabel, nakakita ng kanyang mahika sa aksyon, ay parehong nagulat at nagulat. Pareho ang pagkagulat ni na Curve at Thor. Nakatayo siya na may inabot na mga kamay. Hirap paniwalaan ni Mabel na ang mahika ay nagmula sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni Thor ang kalagayan ni Mabel, ngunit naligaw siya sa kanyang mga iniisip. Dahil sa labis na emosyon, bigla siyang tumalon patungo kay Thor. Yakap siya ng mahigpit at ibinahayag ang kanyang pasasalamat na puno ng taos-pusong pasasalamat. Ang biglaang paglabas na ito ng emosyon ay dumating pagkatapos ng maraming taon na tawagin na walang silbi at pakiramdam na wala siyang halaga. Habang mahigpit na niyayakap si Thor, inamin ni Mabel na ang kanyang mga naunang pagangkin ay mali. Palaging siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang kakulangan sa paggamit ng mahika. Ibinalita niya na ang kanyang nayon ay palaging inaalipusta siya dahil isa siyang elf na hindi makagawa ng mahika. Sa kanyang tinig na nanginginig, ipinaliwanag niya na ngayon, sa kanyang bagong natuklasang mahiwagang kakayahan, mas makakapagambag siya ng mas epektibo sa adhikain ng Demon King at makakatulong sa mas maraming tao. Habang pinagmamasdan ng nagniningning na yakap, nagkomento si Curve na maaaring medyo nabibigla si Thor sa sitwasyon. Mabilis na binitiwan ni Mabel ang kanyang hawak kay Thor. Thor, nagpapaumanhin para sa kanyang mga kilos. Inalim ni Thor si Mabel na walang pangangailangan para sa pasasalamat at siya'y nagtanong. Higit pa, tinanong niya kung ang flow ng kanyang mana lamang ang nagbago at masiglang kinumpirma ni Mabel na mainit na ang kanyang mga paa ngayon at hindi na siya nararamdaman ang anumang lamig. Kinilala ni Thor sa loob na ang pagbabagong ito ay dahil sa item ng bayani na ginamit niya. Tunay na nasiyahan siya kapag ang kanyang mga likha ay nagdudulot ng kaligayahan sa mga tao upang ipaliwanag ang mga katangian ng footpath kay Mabel. Naputol ang usapan ni Thor dahil kay Curve na nagbigay alam sa kanila na ang pamamahala ng item na ito ay mapapasailalim sa jurisdiksyon ng teritoryo ng Demon King. Nagulat si Thor sa sinabi ni Curve. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala. Nagbanggit na nilikha niya ang footpath upang tulungan si Mabel sa kanyang problema sa paa. Tumugon si Curve, kinikilala na kung nais ni Mabel na gamitin ito para sa layuning iyon. Kaya niya. Gayunpaman, ipinunto niya na ang bagay na ito ay may potensyal na magising ang mga mahiwagang kakayahan sa isang individual. Nagbigay ng valid na punto si Curve. Hinimok si Thor na isaalang-alang ang mga kahihinatnan kung ang bagay na ito ay mapunta sa maling kamay. May kaunting pagpipilian sa bagay na iyon. Tahimik na ibinigay ni Thor ang item kay Curve. Na-realize niya na makipagtalo sa Prime Minister sa puntong ito. Maaaring magdala lamang ng gulo kay Mabel. Ipinasa ni Thor ang palanggana para sa paa kay Curve, na nagsabi na bibilin niya ito kay Thor sa isang makatarungang presyo. Iminungkahi ni Curve na gumamit ng mga ginto, ang perang ginagamit sa kanilang rehiyon.
Ito ay ikinagulat ni Thor dahil hindi niya inaasahang makakatanggap siya ng bayad para sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ito ay hindi inaasahang pangyayari na ikinagulat ni Thor. Napansin ni Curve ang reaksyon ni Thor at tinawag ang kanyang pangalan, saan si Thor ay humingi ng paumanhin sa imperyo. Kung ginamit mo ang iyong mga kasanayan sa alchemy para sa iba, kasama na ang bayad sa iyong regular na sahod. At hindi ito malaking halaga sa lahat. Hindi tulad sa kanyang dating trabaho, kung saan si Thor ay limitado sa paggamit ng kanyang mga kasanayan ayon sa tiyak na mga tagubilin. Meron siyang kalayaan na lumikha ng mga bagay ayon sa kanyang gusto. Sa kanyang dating trabaho, napilitan siyang mag-ayos ng mga bagay sa isang itinagdang paraan. Ngunit, sa bagong kapaligiran na ito, siya ay makakatamasa ng kasiyahan sa paggawa ng mga bagay na kanyang pinili at pagtatanggap ng bayad sa kanyang mga pagsisikap. Si Thor ay nagpahayag ng isang kurba na kung siya ay makakatanggap ng gantimpala, mas gugustuhin niya ang mahiwagang bato kaysa sa mga ginto dahil mas relevant sila sa kanyang mga darating na gawain. Nagtaka si Curve sa pagbanggit ng mahiwagang bato. Itinuro niya na ang paggamit ng mga bato ng mahika sa isang tiyak na paraan ay maaaring kasangkot sa paggawa ng mga sandata. Minungkahi ni Thor na magsumite ng isang proposal na naglalarawan ng paggamit ng mahiwagang mga bato at pagtanggap ng kinakailangang mga resource ayon dito. Hinilahad ni Thor ang konsepto ng walang limitasyong plano ng paggamit ng Magic Stone. Humingi si Curve ng paliwanag at pinapaliwanag ni Thor na kasasangkutan ang teritoryo ng hari ng demon sa paggamit ng mga bagay na ginawa niya. Babalik siya, matatanggap niya ang mga materyales at mahiwagang bato mula sa kanila. Tinanong ni Thor kung angkop ba ang panukala. Tumigil si Curve at nagsalita ng mahina, nagpapahayag ng pangamba tungkol sa mga gamit ni Thor na ginagamit sa teritoryo ng hari ng mga demonyo. Hindi lahat ay tao. Kailangan ni Thor ng tulong para maunawaan ang problema doon. Sa kanya, walang kabuluhan ang paggawa ng mga bagay ng hindi ginagamit. Layunin. Ipinaliwanag ni Thor na nais niya lamang na magamit ng iba't ibang tao ang kanyang mga likha at ibahagi ang kanilang feedback. Layunin niya makabuo ng mga bagay na tugon sa kanilang mga hindi maginhawa at sa huli, sa kalaunan, inaasahang makakagawa siya ng mga produkto na higit pa sa gawa ng mga bayani. Nang marinig ang mga hangarin ni Thor, nadama ni Mabel, proud, habang ang Curve ay nananatiling hindi sigurado. Sumumpa si Curve na hahawakan ang mga usapan sa Demon King tungkol sa mungkahi ni Thor. Subalit, nang magulat si Curve sa hari ng demonyo, sumigaw ang hari ng demon sa hindi paniniwala. Ipinahayag niya na ang kakayahang gamitin ni Mabel, ang mahika, ay dahil sa isang item na ginawa ni Thor. Nagsalita si Curve ng may respeto at kinumpirma ito. Ipinapaliwanag na nakita niya ang transformasyon ng personal. Ipinahayag ng Demon King ang pagkamangha. Nagpapahiwatig na sa kabila ng mga taon na sinusubukang pagpapagaling ng kanilang mga magagamot na natili ang problema sa mahika ni Mabel. Sinabi ni Curve sa kanya na naresolba ito ng isang alchemist sa loob ng mas mababa sa isang araw. Kinumpirma ni Curve na totoo ito at ipinaliwanag na ginamit ni Thor ang dalawang magkaibang uri ng mahika upang pagalingin si Mabel. Naintindihan ng Demon King na ang kurbada ng footpath na nabanggit ay may kinalaman sa bato ng apoy na nagpapainit ng tubig, habang ang bato ng mahika ng hangin ay lumikha ng gumagalaw na tubig at mga bula. Kinumpirma ito ni Curve. Sinasabi na pinagsama ni Thor ang mga epekto ng mga bato ng apoy at hangin na mahika sa tubig. Ang hindi pagkapaniwala ng hari ng mga demonyo ay nagbago sa frustrasyon na ipinahayag niya na ang ganitong bagay ay imposible. Posible, tumugon si Curve sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya makagawa ng ibang paliwanag. Binanggit niya na si Mabel ay isang elf na may tubig, katangian, kaya't may sense na madaling ma-absorb ng kanyang katawan ang mana na natunaw sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang pagkuha ng mana mula sa tubig, pinagsama ang mana ng apoy para sa init at mana ng hangin para sa sirkulasyon, naresolba ang kanyang problema sa sensitibidad sa lamig at pinaunlad ang kanyang internal na monoflow. Ang hari ng mga demonyo, matapos marinig, ito kinilala ang mga kakayahan ni Thor at na-realize na ang mga kasanayan ni Thor ay umabot ng malayo sa kung ano ang kanyang unang inakala. Sumang-ayon, iminungkay na si Thor ay maaaring isang alkimista ng exceptionally mataas na antas sa mundong ito. Marahil kahit isa na maaaring mabilang sa ilang mga daliri lamang. Gayunpaman, itinuro ng hari ng mga demonyo na nagkopya lamang si Thor ng isang bagay mula sa mundo ng bayani. Kinilala ni Curve iyon. Ngunit idinagdag na wala sa mga inscription ng bayani ang mga tala tungkol sa mga kalusugang produkto na may kahit anong buffs o espesyal na epekto. Binanggit ni Curve na sa mga henerasyon ng mga naipasang scriptures, may tala na may babae na maaaring magpalakas at magpagaling. Ngunit nadapa siya habang siya ay nagpapatuloy. Nagtipon siya ng lakas at nagpatuloy. Ipinahayag na hindi pa siya nakakasalamuhan ng isang artikulo na makapagpapabuti sa sirkulasyon ng mana ng isang tao. Naguluhan siya kung paano gagamitin ng isang alkimiko ang isang simpleng tubig na mainit para sa ganitong layunin. Inamin ni Curve na nawawala ang kanyang kumpiyansa sa kanyang papel bilang punong ministro na responsable sa pagpapanatili ng kanilang kasaysayan. Ipinaabot din ng Demon King ang kanyang kalituhan. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ibigay ang paliguan ng paa kay Mabel. Nagulat ang Curve sa sinabing ito. Linawin ng hari ng demon na si Mabel ay isang mahalagang kasapi ng koponan at hindi niya kukunin ang isang bagay na nakabubuti sa kanya. Kinilala ito ni Curve, ngunit ipinunto niya na tila may malaking tiwala si Mabel kay Thor. Napansin niya na kakaiba para kay Mabel, isang elf, na ipakita ang ganitong kabait sa isang tao. Mukhang naguguluhan ang hari ng mga demon sa revelasyong ito. Ipinaliwanag ni Curve na nakaranas ng diskriminasyon si Mabel sa kanyang nayon dahil sa kanyang kakayahang gumamit ng mahika. Kahit na pagkatapos pumunta sa teritoryo ng hari ng mga demonyo, nagtagal pa rin bago siya nagtiwala sa iba. Iminungkahi ni Curve ang isang ideya sa hari ng mga demonyo. Sinabi niya na kung ito'y naaayon sa mga hangarin ni Mabel, dapat niyang isaalang-alang na pakasalan si Thor. Ang mungkahing ito ay nagmula sa pagkaunawa na si Mabel ay nakabuo ng malalim na tiwala at koneksyon kay Thor. Iminungkahi ng Curve na kung ikakasal si Mabel kay Thor, maaaring magbigay ito sa kanya ng dahilan para manatili sa teritoryo ng Demon King. Patuloy na nakikinig ang hari ng mga demonyo sa usapan. Iminungkahi ni Curve ang ideya ng pagpapalakas ng loob kay Mabel tungkol dito. Subalit, galit na tumugon ng hari ng mga demonyo ng mariing tanggihan ng abiso. Kaisipan, tumayo ang hari ng mga demon at ipinahayag ang kanyang matinding pagtutol.
Mariing ipinahayag niya na hindi niya papayagan na mapatay ang kanyang mahal na tauhan at matagal na kaibigang si Mabel. Para maloko ng isang tao, ipinahiwatig ng hari ng demonyo na ang pagkakaroon ng isang tigil putukan ay hindi nangangahulugang sila ay mas mababa kaysa sa iba. Napansin ni Curve ang galit ng hari ng mga demonyo at hiniling niya itong kumalma. Sa kabila nito, sinabi ng hari ng demonyo na hindi na siya maaaring manatiling walang ginagawa at ipinahayag niya ang kanyang intensyon na kumilos. Sa matatag at autoritibong tono, nagsimulang maglakad ang hari ng demonyo. Inihayag niya na siya mismo ang mag-aaral sa alchemist, si Thor. Regis. Ininom ni Duke Regis ang kanyang baso ng alak at nagkomento na ang isang walang talento at kahiya-hiya ay dapat na natapos sa ganitong paraan. Nakatayo malapit sa likuran ni Regis ang commander ng bantay at butler. Sinabi ng commander ng bantay sa tagapag-alaga na may tanong mula sa hukumang imperial tungkol sa pagkukumpuni ng isang mahiwagang espada. Tubugon ang tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagtatanong sa pangangailangan ng gayong kahilingan para sa pagkukumpuni ng espada. Tinanong niya kung mayroon silang kahilingan iyon o kung ang guard commander ay maaaring kailanganing maalala ang isang bagay. Ipinaliwanag ng guard commander ang kahilingan ng magic sword repair na kinakailangan na gagamitin ni kanyang kagalang-galangan. Binanggit niya na hiniling ni kanyang kagalang-galangan na maayos ito tulad ng noong panahon ng mga bayani. Kinilala ito ng butler at naalala na mayroon nga talagang ganoong kahilingan na ipaayos. Tiniyak niya sa kanila na kumpirmahin niya ito kaagad. Ang mayordomo ay nagpahayag na hindi nila ito ibig sabihin na imposible itong maayos. Kinumpirma ng lalaking may hawak na espada na dinala nila ito sa mga workshop ng alkimiko, ngunit tumanggi rin na maayos ito. Galit na tinutukan ng mayordomo ang lalaki. Sinabi niya na ang dokumentong hawak niya ay nagpapakita na 80% na ang kumpletong pagkakayari. Sinagot ang lalaki sa pamamagitan ng pagbubunyag na isa sa kanilang mga empleyado ay lihim na nagtatrabaho sa pag-aayos ng espada. Ito'y ikinagulat ng mayordomo. Ibinaliwanag ng lalaki na ang budget ng kanilang departamento ay binabawasan taon-taon. Kaya sinubukan nilang gawin ng maraming maaaring walang ginagastos na pera. Hiniling ng mayordomo ang pangalan ng empleyado na nag-aayos nito. Ipinabatid sa kanya ng lalaki na ngayon ay nagretiro na ang empleyado. Sa pagkarinig, narinig ito, galit na sumigaw ang katiwala na ang lalaki ay hangal para bitawan ng isang ganap na individual. Lalo na at siya ang nasa pamumuno sa mga tao, lininaw ng lalaki na hindi niya pinabayaan ang taong yon. Ininterrupto siya ng mayordomo at hiniling na malaman ang pangalan ng tao. Inihayag ng lalaki na ang pangalan ng tao ay Torcana. Tinanong ng mayordomo kung ang Canathor ba ang apelyido ng ina ng tao. Nagulat. Napagtanto ng katiwala na mula nang bumalik si Thor sa tahanan ng Duke, ang pangalan niya ngayon ay dapat na Thor Regis. Natagpuan ng katiwala ang sitwasyon ni Thor na lubhang kawili-wili. Binaliwanag ng lalaki na masusin niyang sinuri ang bawat item at inayos ang mga ito kung kinakailangan. Nagpahayag ng pagkabigla ang mayordomo, pinanggit na walang ganitong ulat tungkol dito. Naalala ng lalaki na, sa kanyang kaalaman, ang hindi pa nakakaalam sa mga aksyon ni Thor ay ang sambahayan ng Duke. Nagpatuloy ang lalaki, sinasabing nang hindi ginagamit ang pangalan na Thor Regis. Inatasan siya ng pamilya ng Duke na tahimik na isagawa ang kanyang mga gawain at makamit ang mga resulta ng hindi nagpapansin sa ibang mga noble. Sinabi ng lalaki na hindi pa nga makapagsumit ng ulat ng kanyang mga ginawa si Thor dahil sa direktibang iyon. Sa pagkakakita sa frustrasyon ng mayordomo, sinubukan ng lalaki na ipagpatuloy ang pagsasalita. Iminumungkahi na ngayon na bumalik na si Thor sa tahanan ng Duke, siya ay maaring, subalit, sinalo siya ng kanyang katulong. Ibinagdiinan na eksklusibo ng tahanan ng Duke ang direktang pagkukumpuni sa espada gamit ang pinakamahusay na alkemista na magagamit. Sinabi niya sa lalaki na kalimutan ang espada na iyon at huwag na banggitin ang pangalang iyon kailanman. Muli, ang sumusunod, araw. Pinisita ng mayordomo ang isa pang tindahan. Malinaw na ipinapakita ang kanyang frustrasyon. Pinabatid sa kanya ng manggagawa doon na hindi nila kayang ayusin ang espada. Ramdam ang iritasyon ng mayordomo. Nagpahayag ng pagkasisi ang manggagawa ng alhemista at inamin na lampas sa kanilang kakayahan ng gawain. Tumugon ang mayordomo na hindi makapaniwala na sinasabi na hindi makatuwiran para sa sinasabing nangungunang workshop ng alchemist sa imperyo na hindi maaring maayos ang espada. Pinaliwanag ng manggagawang alchemist na ang pag-aayos ng isang magic sword ay komplikado at mahirap. Tinuro niya ang isang nakikitang crack sa talim at nabanggit na hindi niya alam kung paano ito ayusin. Ipinaliwanag niya pa na kahit maingat na namanage ang mga tira, may mga imperfections pa rin sa gilid nito. Karaniwan, isang regular na espada ang dadalhin sa isang panday para sa mga pagkukumpuni. Subalit, ito ay isang mahiwagang espada na nangangahulugang kailangang magtaglay ng katangian ng apoy at lupa ang metal ng blade. Ang komplikasyon na ito ay nagiging hamon sa pagkukumpuni nito. Itinuloy ng alkemistang manggagawa. Ipinaliwanag na dito eksakto kung saan pumapasok ang mga kasanayan ng alkemista. Manipulahin nila ang material. Binago ito upang magkaroon ng parehong katangian sa mga metal sa paligid. At saka sila pinagsama, pinakikinggan sila. Ito. Tinanong ng butler kung bakit hindi mismo ang alkemist na manggagawa ang nagtatrabaho sa gawaing ito. Tumugon ang manggagawa na wala nang natira sa imperyo na may ganong antas ng kakayahan. Nang marinig na walang ganitong kahusay na individual pa, napagulat si butler. Ipinaliwanag ng manggagawa na mayroong mga kwalipikadong individual noong panahon ng mga bayani. Subalit, nagbago ang mga bagay-bagay sa paglipas ng panahon. Bumaba ang estado ng mga alchemist, bumaba ang kanilang bilang, at nawala ang kaalaman sa pagpapanumbalik ng mahiwagang mga espada. Nagbalik tanaw sa nakaraan, naalala ng manggagawa ang mga usapan kasama ang mga kaibigan tungkol sa pagkawala ng mahahalagang gamit dahil sa pangangailangan ng mas mahusay na mga artisan. Habang siya ay nag-aaral ng espada ng malapitan, napagtanto niya na may taong nagkumpuni sa mga bitak ng kanyang mahiwagang espada. Nagtataka ang lalaki kung bakit hindi pa lumapit si Butler sa parehong tao para sa trabaho. Naging kapansin-pansin na kinakabahan si Butler. Ang manggagawang alkemista ay maingat na sinuri ang tabak sa pamamagitan ng paghawak at pagsusuri dito. Ito, hinangaan niya ang natatanging pag-aayos sa espada. Nakapansin na ang mga bitak ay lumalawak patungo sa sentro ng talim. Ngunit sila ay halos hindi na makilala ngayon. Pinuna pa niya na ang mga nawawalang piraso ay naayos na pinagsama-sama sa kabuuan ng tabak. Ang manggagawang alkemista ay buong puso na nagtanong kay Butler upang ipakilala siya sa taong nag-ayos nito, espada. Dahil gusto niyang matuto mula sa kanilang mga kasanayan, nag-aalala. Napagtanto ni Butler na hindi niya kayang ayusin ang talim mag-isa at ipinadala na si Thor
Dumalo ang inis ni Butler at galit niyang tinuro ang espada na nagsasabing sapat na ang kanyang pasensya. Ipinilit niya na kailangan lamang ng tahanan ng Duke na magmukhang naayos na ang espada. Naintindihan at kinumpirma ng alkimikong manggagawa na walang kailangan na buong pagpapabago kung saan sumang-ayon si Butler. Sinimulan ng manggagawa na banggitin ang pagsasama ng iba pang mga material. Ngunit umapaw ang galit ni Butler at kanyang binagsak ang kanyang kamay sa mesa. Sa kanyang nagngangalit na estado, si Butler, sinasabi nila na narinig nila na ginamit ang espada para sa mga ritual. Ibig sabihin, hindi dapat ito tignan na malinis kung ito'y na-subject sa ganitong gamit. Tinanong niya kung ang manggagawa ay tumatanggi pa rin sa kahilingan ng Duke. Sa pagdinig sa mga puna ni Butler, ang mga manggagawa ay nagbuntong hininga at sumuko. Nagpahayag sila na susunod sila sa kanyang iyong mungkahi kung mapilit si Butler. Hiningi ng manggagawa na isama ni Butler ang ilang tiyak na linya sa isang formal na kahilingan. Ipinapaliwanag na ang papel ni Butler ay tiyakin na ang lahat ay maayos na lumabas, ngunit nagtataka pa rin sa mga nabanggit na linya. Naghahanap ng paglilinaw si Butler. Ipinaliwanag ng manggagawa na kung may sisihin man, ito'y maaring maibaba sa iba nang walang problema. Nang marinig ito, sa wakas, pumayag si Butler. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahayag ng kanyang kawalang kadayakan. Si Mabel ay hawak ang isang kutsara sa teritoryo ng Haring Demonyo at malikot na inutusan si Thor na buksan ang kanyang bibig. Medyo kaiba ito para kay Thor, ngunit siya ay napatuloy. Kasama ito, nagpahayag si Mabel ng kanyang pasasalamat. Binanggit na naayos ni Thor ang kanyang pendant at tinulungan siyang muling magamit ang kanyang mahika. Gusto niyang gantihan ang kanyang kabaitan sa isang paraan. Mapagbigay na kumain si Thor ng kutsaritang pagkain na inialok ni Mabel sa kanya. May mapagnilay-nilay na ekspresyon. Imongkahi ni Thor na kung hihilingin niya sa Demon King ang isa pang kwarto, magiging kanya ba ito? Maaari ba? Tugon ni Mabel na sa tingin niya ay okay ito, ngunit lahat ng malalapit na kwarto ay okupado noon. Kaya ang pagkakaroon ng isang bagong espasyo ay maaaring magtagal ng ilang oras. Naalala ni Thor na laling na balak ng Haring Demonyo na i-convert ang treasury sa isang workshop. Ngunit maraming mahahalagang item ang nakaimbak doon. Ipinaliwanag niya na ang trabaho sa alkimya ay kadalasang may kaugnayan sa apoy at mga kemikal. At kung hindi siya naging maingat, posible niyang masira ang mahahalagang aklat mula sa Otherworld at ang mga materyales na nakaimbak doon. Sinuri ni Thor na upang maiwasan ang mga problemang ito, dapat siyang magkaroon ng dedikadong pasilidad para sa produksyon. Iminungkahin niya kay Mabel na kung ganun nga ang kaso, hindi niya kailangang magkaroon ng hiwalay na kwarto. Sa halip, iminungkahin niya na si Mabel ang magpakita sa kanya sa palasyo dahil mayroon pa rin siyang mga lugar na hindi niya kakilala. Pumayag si Mabel. Sumang-ayon siya at binanggit na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para matupad ang mga kahilingan ni Thor sama. Subalit, sinagot ni Thor na hindi na kailangang pumunta pa si Mabel sa ganong kalayo. Kinuha ni Mabel ang mga plato at sinabi na babalik siya. Pagkatapos linisin ang mga ito at magdala ng tsaa, umalis siya. Ang silid, hawak ang mga pinggan at kumakanta ng masaya. Sa silid ng paggawa, napansin ni Thor ang libro ng kalusugan at nag-isip kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang mahiwagang bagay na makakatulong sa kanya na magtayo ng isang workshop. Sinuri niya na ang seksyon ng imbakan ay maaaring maglaman ng isang bagay na magagamit sa paggawa ng workshop. Naalala ni Thor na mayroon din ang mga bayani ng katulad ng mga bagay. Naalala niya ang kanilang mga pangalan, storage box, skill, at item box. Ang mga box na ito ay nagpapahintulot sa kanila na magdala ng malaking bilang ng mga bagay na walang pangangailangan para sa bagahe. Karagdagan, maaari silang kumuha ng mga bagay mula sa mga box na ito kahit kailan nila nais. Ang pinakamagandang parte ay ang mga naitagong bagay ay kusana na organisa. Ang kakayahang ito ay napakakumbinyente. Na-realize ni Thor na ito ay isang nakalimutang teknolohiya mula sa panahon ng mga bayani. Pinag-isipan niya ang ideya ng paggawa ng isang kahon ng imbakan upang makakuha ng pangunawa sa nawalang teknolohiya ng mga nakaraang bayani. Naalala niya na nakita siya ng isang bagay na kahawig ng isang kahon ng imbakan sa isa sa mga bayani, mga libro. Naghanap si Thor sa libro at natuklasan ng isang anunsyo. Inilarawan ng ad ang isang tila maliit na panlabas, ngunit maluwag na panloob, perpekto para sa pag-iimbak at pag-oorganisa ng maraming mga item. Ipinahayag din nito ang kaginhawaan ng pagkuha ng mga bagay kung kailan mo gusto. Ang produkto ay ipinakilala bilang ang sikat na White Rabbit na maliit na storage room. Namangha si Thor na matagpuan ang impormasyong ito sa libro. Napagtanto niya na ang kakayahan sa libro ay tugma sa kapangyarihan ng bayani at tinawag ang item na isang maliit na laki na silid na imbakan. Inilarawan ito bilang isang istruktura ng metal na may taas na 2 metro, lapad na 3 metro, at lalim na 3 metro, na may malalaking sliding doors. Kahit sa hitsura nito, mula sa labas. Ito ay kwarto na may hindi kapanipaniwalang sukat. Hinimay ni Thor na ang description ay nagbanggit sa kakayahan nito, na ito'y maaaring mag-accommodate ng 1,000 kuneho nang hindi nasisisira. Whereas Kainty yung ihing sukatang laki na lumampas sa anumang alam nila. Napagtanto ni Thor na parang mayroon siyang kabuuang hiwalay na lugar. Ang mga bayani ay may iba't ibang uri ng mga kahon ng imbakan. Ang ilan ay parang hiwalay ng mga espasyo kung saan maaari nilang direktang kunin ang mga item habang pinapayagan ng iba na maglagay sila ng kahit gaano karami gamit ang mga bag. Ang maliit na imbakan ng iconic na puting kuneho ay nahulog sa huling kategorya. Nag-isip si Thor na sa mundo ng bayani, ang bersyon nila ng mga kuneho ay maaaring mga higanting kunehong may sungay na kanilang natagpuan at natalo ng unang dumating sila sa mundong ito. Gayunpaman, maaaring magimbak ito ng libo-libong kuneho at okay pa rin. Napagtanto ni Thor na hindi niya ito maaaring gayahin ng eksakto, pero naintriga siya sa ideya ng pag-iimbak ng 1,000 kuneho. Nagdesisyon siyang subukan ito. Si Thor ay nagsimula ng kanyang alchemy at binuksan ang kasanayan sa alchemy sa harap. Sa harap niya, nakita niya lahat ng mga kinakailangan na nakaayos. Lupa, hangin, dilim na mana. Natugunan ng mga kondisyon ng lupa at hangin na mana ni Thor. Subalit kulang sila sa dark mana. Nag-alala si Thor at kinilala niya na dapat niyang malikha ito. Ngunit kulang siya sa sapat na dark mana. Nagmuni-muni siya sa kanyang kakulangan na madaling ma-access na dark mana. Lalo na kung isa sa alang-alang ang kakulangan nito sa imperyo, natagpuan ni Thor ang kanyang sarili sa isang hamon na sitwasyon. May isang may matibay na dilim na presensya na lumapit sa kanyang kwarto. Habang si Thor ay nag-iisip pa rin sa posibilidad na mayroong isang tao na may sobrang daming dark mana, bigla siyang nakatanggap ng anunsyo na ang kailangang halaga ng dark mana ay na-absorb na nagbibigay kakayahan sa kanya na lumikha ng bagay na ito. Nagtataka si Thor kung paano ito nangyari nang hindi niya alam. Gayunpaman, subalit, napansin niya ang presensya ng Demon King na nakatayo sa tabi niya.
Sa kanyang utos na tono, sinabi ng Demon King na kailangan niyang makipag-usap kay Thor at humiling ng pahintulot na pumasok. Malumanay na binati ni Thor ang Demon King. Hari, natiniyak sa kanya na walang kailangan ng ganong kahalagahan dahil dumating siya roon ng lihim. Naalala ni Thor ang kanyang nakaraang pakikipag-usap sa Demon King at napansin, iyon ay inaasahan. Ang hari ng demonyo ay nagpakita ng malakas na kahalagahan. Napansin ni Thor na ang kasuotan ng hari ng demonyo, kasama na ang mga bata at maskara, ay mahiwaga rin sa salamangka. Nagmuni-muni si Thor sa kahanga-hanga na lakas ng mga nakaraang panahon. Nagpahayag ng kanyang pasasalamat ang hari ng demon. Nagpapasalamat kay Thor para sa tulong na ibinigay kay Mabel upang maibalik ang kanyang kakayahang gumamit ng mahiga. Binigyan din ng Demon King ang kahalagahan ni Mabel. Inihalin tulad niya ito sa isang kaibigan noong kabataan at pinahalagahan niya si Thor sa paglutas ng kanyang mga alalahanin. Si Thor, na nadama ang tuwa, humbly nag-response na hindi niya pinaniniwalaan na karapat-dapat siya sa ganung papuri. Kinalala niya na mula ng kanyang pagdating, inalagaan siya ni Mabel. At siya ay nagpapasalamat na nakatulong siya sa kanya. Ang Demon King ay nagtaka sa kanyang kilos. Binanggit niya kung paano sa nakaraang mga henerasyon ng mga hari ng demon, ang mga tao mula sa imperyo ay matatakot at sa huli ay aalis. Ngunit si Thor ay kalmado at iba. Nakita ng hari ng demonyo ito na kawili-wili. Gayunpaman, hinala niya na baka may plano si Thor. Inamin ni Thor na tama ang obserbasyon ng Demon King. Nagpahayag ang hari ng demonyo. Ginamit ni Thor ang pagpaplano ng isang bagay. Naging kabado si Thor at agad na ipinakita ang libro ng bayani sa Demon King na nagpapaliwanag na balak niyang lumikha ng isang item na nabanggit sa libro. Tinuro niya, Sir Spadalena Bawari, magtipon, kasya 1,000 kuneho at hindi masisira ang maliit na storage room. Tinanong ni Thor kung okay ba siya na ituloy at likhain ang bagay na ito. May balak na gawing workshop. Nagtataka ang Demon King. Mundo, sinabi na tunay na kakaiba si Thor at nagbigay ng tanong. Tinanong niya kung balak ni Thor na lumikha ng mga bagay na hihigit pa sa mga galing sa mundo ng bayani. Sumang-ayon si Thor. Pinasa at kinumpirma na iyon ang kanyang layunin. Tinanong ng hari ng demonyo kung nawala sa katinuan si Thor, ipinapakita na ang mga bayani ay nagmula sa mas maunlad na mundo. Tumugon si Thor, Narwar. Baguhin ang mundo. Sabuti na lang, mayroon silang katalogo ng e-commerce mula sa mundo ng bayani upang tulungan sila sa kanilang mga pagsisikap. Itinuro ni Thor ang maraming mga item mula sa mundo ng bayani na nabanggit sa katalogo ng e-commerce, tulad ng foot bath na ginawa niya para kay Mabel. Kinilala ito ng Demon King. Si Thor ay nagpatuloy, sumasang-ayon sa pananaw ng hari ng mga demonyo na ang mga bayani ay maaaring naging katulad ng mga natatanging nilalang. Gayunpaman, naniniwala si Thor na sa pamamagitan ng paglikha at paggamit ng kanilang mga item, maaaring makakuha sila ng mga pananaw sa pagandar ng kanilang advanced na teknolohiya. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na maunawaan ang mga konsepto na ito. At minsan ginawa niya ito, nagnais siyang higit pang mapabuti ang kanyang kasanayan sa alchemy. Pagkatapos ay ibinahagi ni Thor ang kanyang plano ng pagtatatag ng kanyang tindahan na may kapansin-pansing plaka na nagpapahiwatig ng presensya ng isang alkemiko. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dedikadong lokasyon para makalikaw ng mga material para sa kanyang mga likha. Karagdagan pa, ibinahayag niya na lahat ng mga item na kanyang ginawa ay na-intended para sa paggamit sa loob ng teritoryo ng hari ng demonyo. Ibinahayag ni Thor ang kanyang hangarin para sa malawak na hanay ng mga tao na magamit ang mga item na kanyang ginawa. Narito ang kanilang feedback. At gamitin ang feedback na iyon para lalong mapaganda ang kanyang mga likha. Sa pagkakarinig nito, tinawag ng hari ng mga demonyo si Thor sa pangalan. Napagtanto ni Thor na maaaring naging sobrang masigasig siya at nagiging malaya ang kanyang kaisipan tuwing pinag-uusapan niya ang alchemy. Gayunpaman, natawa ang hari ng mga demonyo at natuklasang kawili-wili na ang taong nagmula sa imperyo ay nagplano na gumawa ng mga bagay na hihigitan ng mga likha ng mga bayani. Hinikayat ang hari ng mga demonyo si Thor na ituloy at habulin ang kanyang mga ambisyon. Kinilala niya ang kakayahan at hangarin ni Thor bilang kilala bilang Demon King. Haring Thor, natuwa sa suportang ito. Pagkatapos ay binanggit ng Demon King ang ideya ni Thor na lumikha ng maliit na storage room at pinayagan siya na magpatuloy basta't ginamit niya ito para sa kanyang workshop. Tinanong ni Thor kung pinapayagan siya na gawin ito. Kinumpirma ng hari ng demon na ito'y pinahihintulutan hanggat ito'y ginagamit para sa workshop. Pagkatapos ay pinakita ni Thor ang isang malaking bato na material sa hari ng demon. Ito ay nagpapahiwatig na balak niyang gamitin ang material na ito para sa kanyang pakinabang. Lubos na nagulat ang hari ng demonyo nang makita si Thor na aktibong nagtatrabaho sa paglikha ng espasyo ng imbakan na pinagmamasdan ng nagulat na ekspresyon ng hari ng demonyo. Napagtanto ni Thor na ang hari ng demonyo ay maaaring hindi lubos na natutuwa. Pinayuhan siya ni Thor na pinahintulutan niya ito. Gayunpaman, nilinaw ng hari ng demonyo na bagaman nagbigay siya ng permiso, napatigil pa rin siya sa pagkakapili ng mga materyales ni Thor. Pinagandaan niya ang mga materyales na ito para sa mga oras na tulad nito. Pinapalambot ng mga tumpok ng metal na nagmula sa mga kalasag. Ang mga armor at iba't ibang metal na mga bagay na nakaimbak sa bodega dahil ang maliit na silid katipunan ay gawa sa metal. Gagamitin ni Thor ang mga piraso ng metal para sa paglikha nito. Ang katalo ay naglalarawan sa mga sukat ng kwarto ng imbakan, 7 metro sa taas, 3 metro sa lapad, 4 metro sa taas. Sa rafts at 40 metro sa line. Kimpan, napagtanto ni Thor na hindi niya kailangan gawin itong kalaki. Dahil sa kanyang layunin na lumikha ng isang panloob na imbakan na may sapat na itim na mana na naipon, nagpasya si Thor na simulan ang proseso ng alchemy. Tinawag ng hari ng demon si Mabel na nagdadala ng tsaa sa kwarto. Tinanong niya si Mabel kung talagang determinado si Thor na lumikha ng espasyo ng imbakan. Sinagot ni Mabel na kapag nagdesisyon si Thor sa isang bagay, walang makapipigil sa kanya. Ipinahayag ng hari ng demonyo ang kanyang kagustuhan tungkol sa mga layunin ni Thor Mabel na ipinaliwanag na si Thor ay isang tao na nauunawaan ang kanilang mga pangangailangan. Naghiling ng paglilinaw ang hari ng mga demonyo. Naalala ni Mabel ang isang kamakailang insidente kung saan ipinakita niya kay Thor ang kanyang kwarto. Sa kwarto, at binanggit niya ang ideya ng paggawa ng damit na hindi mahuhuli sa mga kaliskis ng Lizardmen. Tumawa ang hari ng demon, nagkomento tungkol sa isang tao na nag-aalaga para sa kaginhawa ng Lizardman. Samantala, lubos na nakatuon si Thor sa pag-channel ng kanyang proseso ng alchemy. Nagpatuloy, ipinaliwanag na nakikita ni Thor ang tunay na esensya ng mga bagay ng walang kinikilingan. Naalala niya ang pagiging considerate ni Thor sa mga pangangailangan ng mga tao sa teritoryo ng Demon King at ang kanyang pagsisikap na lumikha ng mga bagay na maaaring tumulong sa kanila.
Tiniyak ni Mabel, ang hari ng demonyo, na dapat siyang magtiwala sa mga layunin ni Thor. Naiwang nagulantang ang hari ng mga demonyo, habang si Thor naman ay malalim na nakikipag-ugnayan sa kanyang proseso ng alkemya, isinasalarawan ng lalagyan ng imbakan at ang mga sukat nito. Sa isip nito, pinago niya ang mga tumpok na metal sa isang maliit na imbakan, pinubuhusan ito ng madilim na mana upang lumikha ng espasyo ng imbakan sa loob. Pinatibay niya ang mga materyales gamit ang earth mana, pinapalakas ang sahig, bubong at mga pader. Pinuno niya ang storage space ng wind mana, tiniyak ang atmosfera nito. Ang paghahanda ni Thor ay kompleto na may lahat ng kanyang mga materyales sa alchemy sa lugar. At sinimulan niyang lumikha ng imbakan. Tinangka ni Thor ang iba't ibang aspeto ng imbakan, iniisip ang tigas, kulay, bigat, tekstura at amoy nito. Sa lahat ng detalye sa isip, sinimulan niya ang proseso ng alchemy at matagumpay na nilikha ang maliit na silid pang imbakan. Sa harap niya ay ang imbakan at sinuri niya ang mga katangian nito tulad ng tibay, bihira at resistensya. Bagaman siya ay naglikha ng isa, napagtanto ni Thor na ito ay malayo pa rin sa mga bagay ng mga bayani. Naalala niya ang katalogo ng e-commerce na nagbanggit ng mga tampok tulad ng sistema ng drainage at putas ng susi na hindi niya maaaring gayahin sa kanyang bersyon dahil sa kanilang komplikadong kalikasan. Tahimik na kinilala ni Thor na inaasahan niya ang resultang ito. May pagkakaiba sa mga antas ng mga bagay mula sa mundo ng bayani. Gayunpaman, siya ay nakatuon sa hamon ng paglalampas sa kanilang mga teknolohiyang tagumpay, ipinahayag ni Thor na may pakiramdam ng tagumpay. Tapos na. Halata ang kasiyahan ni Mabel habang pinupuri ang tagumpay ni Thor, samantalang ang hari ng mga demonyo ay tila nag-aalangan na naniniwala na nagawa ito ni Thor. Nagpahayag ng duda ang hari ng mga demonyo, pinanggit na hindi sapat ang isang maliit na bagay bilang isang workshop. Tumugon si Thor, inaanyayahan ng hari ng demon na isaalang-alang ang ideya. Tinanong niya kung kilala ng hari ng demon ang storage box ng bayani. Kinumpirma ng Demon King ang kanyang kaalaman tungkol sa limitless storage space. Ipinaliwanag ni Thor na ang maliit na kwartong ito ay may kaparehong function, bagaman ito ang kanyang unang pagtatangka. And sure Hans scored to Kosenmeo. Lubhang nagulat ang hari ng demon sa pahayag na ito. Tinanong niya si Thor kung mayroong regular na alchemist sa imperyo na makakapag-control ng espasyo tulad nito. Nag-isip saglit si Thor, at sumagot na hindi siya sigurado kung may iba pang may parehong kakayahan. Ipinaliwanag niya na hindi niya iniisip na mayroong mga ganitong uri ng mga tao, dahil ang imperyo ay may kakulangan sa madilim na mana. Ipinaliwanag ni Thor na hindi niya ito malikha gamit lamang ang kanyang mahika. Hiniling niya ang pahintulot mula sa hari ng mga demonyo upang suriin ang loob ng silid na imbakan. Binigyan ng haring demonyo ang kanyang kahilingan. Pumasok si Thor at Mabel sa silid imbakan. Habang sila'y pumasok sa loob, napagtanto nila na ito ay mas malaki kaysa sa hitsura nito, sa labas na maluwag at malawak. Nagkomento si Thor sa kaluwagan ng silid na nagpapahayag ng kanyang pagkabigla. Si Mabel ay kapwa nagulat. Sinisigaw na ang malawak na lugar na ito ay nasa loob ng maliit na kahon. Masayang tumakbo siya sa paligid. Sinabi ni Mabel na kahit walang hadlang, hindi pa rin siya magkaroon ng katulad na item sa kaban ng yaman. Ipinaliwanag ni Thor na ang silid imbakan ay nagpapakita ng mundo ng bayani. At ang tunay na nagulat sa kanya ay ang kahangahangang kakayahan ng mga tao sa mundong iyon. Sinabi ni Mabel sa Thor na balak niyang pag-aralan ng kanilang teknolohiya at sa bandang huli ay lalampasan ito. Si Thor ay mapagpakumbabang nagpahayag na mayroon pa siyang mahabang biyahe na kailangan upang marating iyon. Kinilala niya na habang ang mga bayani ay may walang hanggang espasyo ng imbakan sa kanilang mga kahon ng imbakan, ang maliit na silid na imbakan na kanyang nilikha ay may natatanging walang hanggang kapasidad. Ipinalalabas ng pagkakaibang ito na ang kanyang mga kasanayan ay naiiba sa bayani. Itinaas ni Mabel ang kanyang mga kamay at nagsimulang kumanta ng masaya. Iminungkahi ni Thor na kung ipatutupad nila ang teknolohiyang ito, sausage ng lumiyor mo bag to mga espasyo para sa imbakan. Tinanong niya kung sa hinaharap, si Mabel ay maaaring makatulong sa kanya sa pagsubok ng mga bag na ito. Nagulat at napa-enthusiast. Lumapit si Mabel kay Thor at nagpahayag na siya ay isang katulong lamang at malabong magamit niya ang isang pang-alamat na item na yon. Sinabi ni Thor kay Mabel na mahalaga siya sa kanya at na ang kanyang tulong sa kanyang mga eksperimento ay naging mahalaga. Kaya nais niya rin na subukan niya ang kanyang mga prototype. Si Abel, na nakakaramdam ng labis na pagkabahala, ay nabanggit na ang pagiging kasama ni Thor ay laging puno ng mga sorpresa. Idinagdag niya na natutuwa siya at medyo masaya tungkol dito habang patuloy niyang sinasabi. May nagsalita mula sa labas ng kwarto, ang boses ng hari ng mga demonyo mula sa labas nagtanong tungkol sa sitwasyon sa loob ng kwarto. Ngunit hindi tumugon si Thor. Tiniyak ni Thor sa kanya na maayos ang lahat at nagpaumanhin dahil hindi agad nakasagot. Sinabi ng hari ng mga demonyo na nais niyang pumasok din. Ipinabatid ni Thor kay Mabel na papasok ang hari ng demonyo. Ipinaliwanag ng hari ng demonyo na mukhang dapat siyang pumasok dahil siya ang pinuno ng teritoryo at kailangang siguraduhin ang kaligtasan ng lugar. Tumapak ang hari ng mga demonyo sa loob ng silid timbangan at nagulat sa kaluwagan sa loob. Binigyan niya ng komplimento si Thor. Si Thor, na nagsasabing tunay siyang humanga sa pagkakagawa ng ganong kalawak na espasyo sa loob ng maliit na bagay na iyon, mapagpakumbabang tumugon si Thor na nagpapasalamat siya sa puri mula sa kanyang mahestad. Nagkomento ang haring demonyo sa liwanag ng kwarto at inihambing ang sukat nito sa kanilang teritoryo arena habang nasa silid timbangan. Tumanggap si Thor ng abiso tungkol sa pagtuklas ng isang bihirang item na automatikong naimbak sa loob ng kalawakan. Naguluhan dito si Thor. Sa oras, naramdaman ng Demon King na may kakaiba. Lumabas ang isa pang abiso na nagpapahayag na ang isang balabal at maskara na may pagkilala sa lahat ng elemento ay naitago. Bigla ang nahulog ang harap at balabal na suot ng hari ng demonyo na nagpapakita ng isang nakakagulat na tanawin kay Thor. Sa ilalim ng kasuotang pangkubli, lumitaw ang isang dalagang may mahabang buhok. Ang kanyang kagandahan ay nagpapahiwatig sa kanya. Si Thor ay labis na nagulat at nagulantang sa hindi inaasahang pagbubunyag. Ang tunay na pagkakakilanlan ng Demon King, isang babae. Ang imbakan, isang uri ng silid, ay may natatanging katangian. Kapag ito'y nakakakita ng bihirang item, ito'y automatikong inaayos at itinatabi. Dahil dito,
Ang marangyang robe at maskara ng Demon King ay natipon sa silid ng walang nakapansin. Ang batang babae na lumalabas na si Demon King ay nakatayo roon. Ang kanyang mga kamay ay nagtakip sa kanyang mukha sa gulat. Sa parehong oras, si Mabel ay tumatakbo na parang naguguluhan. Abala si Thor sa paghingi ng tawad at pagsasalaysay ng sitwasyon, ipinapahayag ang kanyang tunay na pagsisi. Sa wakas, pareho silang nakapagkalma at ang nakakabahalang atmosfera ay naglaho. Tiniyak ng mabait na hari ng demon na si Lukwar na walang masasamang intensyon, kaya pinatawad nila ito. Malumanay niyang hiningi na itigil nila ang kanilang mga aksyon. Bukod kay Mabel, kaunti lamang na tao tulad ng Chancellor, mga katulong sa kanyang serbisyo, at ang kanyang pamilya ang nakakaalam sa itsura ng hari ng mga demonyo. Nakatayo katabi ni Mabel. Pinaliwanag ng hari ng demonyo na pinili niyang hindi ipakita ang kanyang tunay na anyo bilang hari ng demonyo dahil naniniwala siyang hindi niya kayang makipagsabayan sa imperyo. Kapangyarihan. Kaya sinundan niya ang payo ni Curve at ginamit ang isang bagay para itago ang kanyang itsura. Ginagawa ang kanyang sarili na mukhang isang demon lord sa halip. Idinagdag ni Mabel na mayroon na si Lokier ng mga kapangyarihan na angkop para sa isang demon king. Gayunpaman, maaring mas mabilis ang pisikal na paglago niya. Tiniyak ni Lokier kay Mabel na hindi niya kailangan ng kaginhawaan. Nais niyang marinig ang opinyon ng isang tagalabas, kaya lumapit siya kay Thor. Lokier Everguard. Tinanong ni Thor kung ano ang palagay niya sa tamang anyo niya. Nagatubili si Thor saglit bago sumagot na para bang nakakita siya ng kagandahan ng anyo ng isang dios. Sa pagkarinig nito, nagulat at nagtaka ang Demon King na si Lokier. Ipinaliwanag ni Thor na nang makita niya ang hitsura ni Lokier, kinailangan niyang muling suriin ang kanyang sense of value. Ibinahagi niya na, bilang isang alkemista, naniniwala siya na ang mga magic items na may kahangahangang mga function ay ang kasukdulan ng ganda. Gayunpaman, pagkakita kay Lokier, na-realize niya na kailangan makorek ang kanyang perspektibo. Inamin niyang nahihiya sa kanyang kakulangan ng kasanayan dahil nalalabi ang functional beauty ng mga item. Ang hari ng demonyo, bilang tugon, ay lubos na naguguluhan at naabala sa mga sinabi ni Thor. Nagulat siya na hindi niya nauunawaan kung ano ang sinasabi ni Thor. Nabanggit ni Thor ang kanyang mga saloobin. Nagsasalita kung ano man ang nasa isip niya, ngunit sinabihan siya ng hari ng demonyo na manahimik. At si Thor, isang alkemista na may espesyal na kapangyarihan na halos gawin siyang walang kamatayan. Hindi niya maunawaan kung ano ang pakiramdam na itago ang tunay na sarili sa likod ng maskara tulad ng ginagawa ng hari ng demonyo. Nang marinig ito ni Thor, nagsimula siyang mag-alala ng kaunti. Humingi siya ng paumanhin at umamin na nagpapanggap din siyang ibang tao. Inamin niya na hindi siya sa teritoryo ng demonyo bilang isang welcome na bisita. Sa halip, ipinadala siya doon laban sa kanyang kalooban bilang isang bihag at sakripisyo. Namangha si Mabel at ang hari ng demon sa narinig nila. Ipinaliwanag ni Thor na hindi mataas ang tingin ng kanyang ama sa kanya at naniniwala siya na siya ay nakakahiya sa kanilang marangal na pamilya. Ang kanyang ama ay umabot sa puntong humiling sa kanya na mag-alay ng kanyang sarili. Sa kanilang karangalan, sa imperyo, ang pagiging matibay at malakas ang pinakamahalaga. Sa kasamaang palad, hindi magaling si Thor sa pagkikipaglaban na nagpapakita na parang walang silbi siya sa kanilang mga mata. Ibinahagi rin ni Thor na sa kanilang imperyo, siya ay mahina. Kinukonsidera ng mga tao na hindi mahalaga ang alchemy, parang isang simpleng laro lang ito para sa mga bata. At hindi pinahalagahan ng kaharian ito tulad ng sinabi nila. Tinuring nila ang alchemy sa kabaligtaran bilang isang bagay na hindi karapat-dapat sa respeto. Nang marinig ito ng Demon King, hindi siya makatulong ngunit tumawa, hindi makapaniwala, at sumigaw sa pagkabigla. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Thor na nagpakita siya ng kasiyahan mula noong dumating siya sa teritoryo ng demonyo. Sa wakas, nagawa niya ang gusto niya bilang isang alkemista. Naranasan niya ang kasiyahan ng paglikha ng mga bagay na kanyang pinahahalagahan at pagkakita sa mga ito na ginagamit ng iba. Kinwestiyon ni Mabel ang katotohanan ng mga salita ni Thor. Inulit niya ang sinabi ni Thor na ang imperyo ay nagpadala sa kanya sa teritoryo ng demonyo, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang sakripisyo at isang bihag. Kinumpirma ni Thor na totoo nga ang kanyang sinabi. Si Mabel, ang kanyang mga mata puno ng malinaw na kalungkutan, mahinahong hinawakan ng mga kamay ni Thor. Nalilito siya. Nagtataka kung bakit niya ibubunyag ang ganitong nakababahalang katotohanan sa kanila. Nabanggit ni Mabel na baka mas matalino para kay Thor na hayaan silang maniwala na siya ay simpleng mensahero mula sa imperyo. Maaring mag-request siya ng mga bagay ng walang alinlangan na may imperyo bilang kanyang taga-suporta. Sumasang-ayon si Sore sa obserbasyon ni Mabel. Kinikilala na tama siya sa lahat. Pinafrainiz ang Brett Sondier was shakes na maglimnigid. Ipinaliwanag niya na kung ng mga tao sa teritoryo ng demon ay malalaman na siya ay pinadala roon bilang isang sakripisyo. Bikarin Magdio, Sefanulin Sister Rasin. Ichimending Rawad, warning negative was may kapekto sa reputasyon ng imperyo. Wait ay suniradigo ang impormasyong ito. Idinagdag ni Thor na, kapalit, hindi niya ibubunyag ang lihim ng Demon King sa sino man. Ito ay malalim na nagpakilos kay Mabel at sa hari ng mga demonyo. Para kay Thor, pakiramdam niya ay nakuha nila pareho ang punto na sinusubukan niyang ipahiwatig. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagtatanggol sa sikreto ng hari ng demon, protektahan niya ang kanyang sikreto at may kasunduan na nasa lugar. Sigurado siya na magsisimulang magtiwala sa kanyang babae. Sa kabila ng kanyang posisyon, isang bata at maliit na babae ang hari ng mga demonyo. Kulang siya sa kumpiyansa at itinago ang kanyang tunay na sarili sa ilalim ng kanyang mga tunic at maskara. Sa pagdinig sa alok ni Thor, bigla na lang tumawa ang hari ng mga demonyo. Hindi makapaniwala siya na ibabahagi ni Thor ang kanyang lihim at gusto palitan ito para sa kanila. Pinagalitan niya si Thor. Tinanong siya kung ano ang kanyang iniisip. Inasar ni Thor ang hari ng mga demonyo bilang tugon. Tinawag niyang mean dahil sa sobrang pagtawa. Nagpatuloy ang hari ng mga demonyo. Sinabi niya na si Thor ang mean. Naalala niya kung paano niya kinuha ang kanyang bata at maskara na medyo malupit. Ngunit sa palagay niya mas walang puso para sa kanya na ibunyag ang kanyang lihim. Tumawa ang hari ng demonyo at pagkatapos ay malikhaing kumindat si Thor. Binanggit niya na sa kanyang natatanging paraan ng pagtugon sa mga bagay, nakaramdam siya na napilitang magtiwala sa kanya. Tinanong ni Thor kung talaga bang pinagkakatiwalaan siya niya. Sa usaan ng hari ng mga demonyo ay matatag na tumugon na ginawa niya. Idinampok niya na ipinakita ni Thor ang kanyang tiwala sa kanya sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang mga sekreto. Dinagdag niya na kung siya ay magdududa sa isang tao tulad niyon, hindi siya karapat-dapat na mamuno sa iba. Pinuri ni Thor ang Demon King. Sinabi niya na naniniwala siya na siya ay isang natatanging tao.
Inalis ng Demon King ang papuri ni Thor pagkatapos ay lumilingon upang tingnan ang mukha ni Thor. Sa Mabel, ay nihuning sinulang walang anumang napag-usapan ang lumabas na may determinasyon. Malakas niyang inanunsyo na si Thor ay kanilang espesyal na bisita mula sa imperyo at nagtatrabaho siya bilang isang alchemist sa ilalim ng kanyang direktang patnubay. Itinampok niya na dapat tiyakin ni Mabel na ituring ng lahat sa kastilyo si Thor tulad ng dati. Si Thor, sumang-ayon si Mabel ng buong puso at ipinahayag din ni Thor ang kanyang pagsang-ayon dahil sila ay bago umalis, ibinahayag ng hari ng mga demonyo na ang mga lihim ng pagkakakilanlan ni Thor at kanya ay para lamang manatili sa lugar na iyon. Nakikipagbiruan, kumindat siya at ibinahagi na walang pangangailangan para sa sekreto sa partikular na lokasyon na ito. Agad na nakuha ni Thor ang ideya at tiniyak sa kanila na maaring maging sila sa storage room, malayo sa iba. Monolized ba? Sumangayon si Mabel, sumasangayon sa plano. Iminungkahi niya ang pagkakaroon ng mga tea party sa nakahiwalay na imbagan. Sa palagay ni Mabel, mas natural na makakausap ng hari ng demon si Thor sa imbagan. Silid, nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng mga tea party doon. Nagustuhan ng Demon King ang ideya at naituring itong kasiyasya. Pagkatapos, iminungkahi ni Thor na gumawa ng maliit na silid tago para sa kanila. Sa Ridiang Suway ni Kaula Thornoris turing niya may demonyo, and siya ay naging medyo galit. Tinanong niya si Thor kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Nilinaw niya na nais niya mag-alok ng kanyang kagandahang loob. Ang ekspresyon ni Mabel ay nagpakita rin ng kaunting pagkabahala na kanyang hiniling na magpatuloy at mag-enjoy ang hari ng mga demonyo at Thor sa lugar na ito, nagpapahinga at kumakain ng masarap na pagkain. Sumang-ayon si Thor na gamitin ang site para sa kanilang mga tea party gatherings. Ito ay nagpasaya kay Mabel at sa hari ng mga demon. Silang lahat ay nagkabit-bisig na nagsisimbolo ng kanilang bagong lugar ang pagpupulong para sa tea party. Tinawag nila ito, Pinay-Quarrants na Orsent siya ang kaharian. Kasabay nito, ang teritoryo ng hari ng mga demonyo ay nagsimulang umunlad. Bagaman walang nakakaalam noon, nakaupo si Mabel at Thor sa isang mesa sa silid ng tea party habang inihahanda ang mesa. Tinanong ni Thor si Mabel kung anong iniisip niya. Tumugon si Mabel na nagmumuni-muni siya sa mga nangyari kanina. Nabilanggit na ito ang unang beses na nakita niya ang hari ng mga demon na tumawa ng ganoong kawalang pag-iimbot. Pinaliwanag niya na ang pangalan ng hari ng mga demon ay Lukier at na nagsanay siya mula sa isang murang edad upang maging ang susunod na hari ng demon. Matibay, idinagdag ni Mabel na ang nakaraang hari ng demon ay naging mahigpit kay Lukier. Yung sakro ng siniyo, suwasan sa ikaling baywak lanes para miyan mahayap na deonon na sabay-sabay. At inaasahan niyang gagawin din nila Lukier ang pareho. Parehong, ibinahagi ni Thor na ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling tahanan. Gusto ng kanyang ama na maabot niya ang parehong mga kasanayan sa pakikipaglaban na mayroon siya at siya ay sinanay nito na walang tigil para dito. Subalit, walang kabaitan sa ensayong iyon. Sa mga oras na iyon, tunay na naniniwala si Thor na baka hindi siya mabuhay. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis sa tahanan ng kanyang marangyang pamilya. Sinabi ni Thor kay Mabel na ang hari ng mga demon sa kabila ng lahat ay napakalakas pa rin. Sumangayon si Mabel. Sumangayon, sinasabing walang makakatugma sa mga kakayahan ng hari ng mga demonyo, lalo na sa mahika. Nagtataka si Thor kung bakit itinago niya ang kanyang totoong hitsura. Ibinaliwanag ni Mabel na higit na naniniwala ang ilang tao sa pisikal na lakas sa teritoryo ng Demon King kaysa sa sinuman. And then, kimaista zo and the researcher ni Lukier. Surely siyang may spawa na show din. Napansin ni Thor na ang mga taong iyon ay maaaring makita kahit saan man ang lokasyon. Idinagdag ni Mabel na sa mga taong iyon, may isang tao na dapat maging maingat si Thor, si Flame General Ryzenga. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ng Rainsgott ay may kasaysayan ng pagmamana ng dugo ng Ifrit. At sa loob ng kastilyo ng Demon King, kilala si Ryzenga dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pakikipaglaban. Inilarawan siya ni Mabel na halos 2 metro ang taas, sobrang lakas, na may nag-aapoy na pulang buhok. Na maaari siyang huminga ng apoy kapag galit, sa pagkarinig nito. Si Thor ay inamin na hindi pa niya ito nakikita, ngunit natatakot siya sa description. Tinanong ni Thor si Mabel kung ang Ifrit na kanyang nabanggit ba ang may pananagutan sa pagtatanggol ng fortress ng nag-aapoy na bundok. At ang parehong taong nakipaglaban ng matindi sa mga bayani. Kinumpirma ni Mabel na kung tinutukoy ni Thor ang 7 araw na labanan sa Flaming Mountain, si Ryzenga ay talagang isang angkan ng parehong Ifrit na itinalaga para protektahan ang kuta. Ipinaliwanag ni Mabel na ito ang dahilan kung bakit iginagalang ang angkan ng Rainske dahil sa kanilang lakas na pinamana ng kanilang malalakas na ninuno. Si Thor ay nagpahayag ng kanyang kagustuhan na iwasan ang pagkikita sa general ng apoy. Inaliw siya ni Mabel. Binanggit na hindi lahat ng miyembro ng angkan ng Rainsga ay nakatuon lamang sa lakas. May mga taong mababait. Sa malinaw na kasiyahan at kasiyahan, ibinahagi ni Mabel na masasabi nila na may ilan na sobrang bait. Naging masigasig siya at inanunsyo ang kanilang mga plano upang ipakita kay Thor sa palasyo na ibinunyag na gagawin nila ito bukas. Sa gabing iyon, sa loob ng kastilyo, sinamahan ni Mabel si Thor sa harap ng kanyang kwarto. Nagpasalamat siya sa araw na iyon at pagkatapos ay tumigil. Tinanong niya kung maaari ba si Thor na itigil ang paggamit ng formal na titulo sa kanilang dalawa. Nagulat si Thor at ipinaliwanag na nag-aalaga sa kanya si Mabel. Subalit, pinutol ni Mabel at nagpumilit na wala itong pangangailangan. Ibinahagi niya na tinuruan siya na itrato siya bilang isang espesyal na bisita at sa mga mata ng Reyna, hindi siya yon. Ang antas ng pagtrato na ito ay katumbas ng pagtrato nila sa Chancellor o sa isang estado. Ministro, ito ang ibig sabihin ng palaging mas mataas ang estado ni Thor kaysa sa kanya. Pagkatapos ay hinilang ni Mabel kay Thor na kausapin siya na hindi gumagamit ng formal na pamagat. Sumang-ayon si Thor. Sumang-ayon siya at niyak sa kanya na siya ay nasa ilalim ng kanyang panangalaga. Bigla, hawak ni Mabel ang kamay ni Thor, nagmamakaawa sa kanya na manatili doon magpakilanman habang yakap siya sa kanyang mga braso. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, ibinahayag niya ang kanyang pagnanais na manatili sa kanyang tabi kung maaari. Ang kahangahangang pag-amin na ito ay nagpabigla kay Thor. Mabilis na tumayo si Mabel, nagsabi ng kanyang magandang gabi at mabilis na umalis. Habang pinapanood niya si Mabel na umaalis, puno ng kalituhan ang isip ni Thor. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Bagamat ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang dumating siya, marami na ang nangyari. Natuklasan niya ang isang libro mula sa ibang mundo at matagumpay na nalikha ang kanyang mga mahiwagang gamit. Nasiyahan si Thor sa kinalabasan ng mga bagay at nagpapasalamat sa pagpunta sa teritoryo ng hari ng demonyo. Sa kanyang mga naisip, napagtanto niya na wala siyang balak bumalik sa imperyo.
Bilang isang alkimiko sa bahagi ng Demon King, nadama niya ang responsibilidad na lalong pagandahin ang lugar na ito. Nais niyang magambag at gawing mas madali ang buhay para sa mga taong tumanggap sa kanya doon. Nakaupo sa trono ang hari ng mga demonyo, nakasama si Curve, na dumating ng tawagin. Humingi ng paumanhin ang hari ng mga demonyo para sa late night timing, ngunit ipinaliwanag na kailangan niyang talakayin ng isang bagay na may kahalagahan kay Curve. Nagtataka si Curve kung may kaugnayan ito kay Thor. Kinumpirma ng hari ng demonyo na sa kanya nga ito, ipinaliwanag niya na nasaksihan niya ang paglikha niya ng kanyang mahikang mga gamit mula sa simula, na nagtulungan sa kanya upang mas maintindihan ito. Na-amaze si Curve sa pagkarinig na may mga bagong bagay si Thor. Tiniyak sa kanya ng Demon King na huwag mag-alala at makinig. Mag-ingat. Kinilala ni Curve na hindi siya maaaring sobrang mag-alala kahit sa pinakamaliit na bagay. Kung gusto niya maging kanselor ng teritoryo ng hari ng mga demonyo, nagtanong siya kung ang item na ginawa ni Thor ngayong pagkakataon ay mula sa libro ng Healthy Goods Hero. Nilinaw ng hari ng mga demonyo na hindi ito mula sa librong iyon. Hulaan ni Curve kung kapareho ito noong ginawa ni Thor ang accessory ni Mabel. Sinagot ng hari ng mga demonyo na hindi rin iyon. Gumawa si Thor ng isang kahon ng imbakan ng dimensional item. Ipinahayag ni Curve ang kanyang pagkabigla. Nagbanggit na ang kahon ng imbakan ay katulad sa ginagamit ng mga bayani para mag-imbak ng mga item sa ibang dimensyon. Isang kahon na may hindi pantay na kapasidad na maaaring maghawak ng walang hanggang mga bagay. Bigla, sumigaw si Curve mula sa kawalan na nagulat sa hari ng demonyo sa kanyang upuan. Pinagpaalalahanan ng hari ng demonyo si Curve na nangako siya na hindi siya mabibigla. Subalit ipinagtanggol ni Curve ang kanyang sarili, sinasabing iba ang sitwasyon. Dagdag niya na dapat malaman ng hari ng mga demonyo kung ano ang nasa loob ng kahon. Kinilala ng hari ng mga demonyo na alam niya ang kakayahan. Pinapayagan nito ang mga bagay na maiimbak sa ibang espasyo. Sumang-ayon, na ipapaliwanag na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga bayani mula sa Otherworld ay sobrang makapangyarihan. Madaling silang makatawag ng malalaking dami ng mga bagay mula sa wala gamit ang mga bag. Ito'y naging malaking banta sa lahat ng mga demonyo noon. Ipinaliwanag ni Curve na kapag inakala ng mga tao na hindi sapat ang kagamitan ng mga bayani, maglalabas sila ng mga armas mula sa wala. Katulad nito, madali nilang makukuha ang malaking dami ng mga gamot na pampagaling mula sa kanilang mga bag kung sila'y masasaktan. Sa teritoryo ng hari ng demonyo, may kasabihan na kapag nakaharap ang isang bayani, dapat mong asahan na mag-aalis sila ng 100 mga bagay. Ipinapaliwanag ng Curve na ang kasabihang ito ay naipasa na sa mga henerasyon. Nagpahayag siya ng pag-aalala na may malubhang itsura at sinabing ang pagkakasalubong sa isang bayani na may ganitong kasanayan ay lubhang bihira. Hanlawat Serene Meralt. Ito, kinilala ito ng hari ng mga demonyo at nagdagdag na baka hindi nakaligtas ang mga bayani kung meron silang lahat ng kakayahang iyon. May tunay na pangamba. Pinahayag ni Curve ang kanyang pagkabahala na ang natatanging kahon na nilikha ni Thor ay isang seryosong bagay. Halos hindi niya maaring paniwalaan na si Thor nagawa niya ito. Tumindi ang pag-aalala ni Curve nang ipahayag niya sa hari ng demonyo na seryoso ang sitwasyong ito. Insist siya na hindi dapat itago ni Thor ang kahon sa kanya, anuman ang mangyari. Pinapanatag si Curve ng Demon King. Sinabi sa kanya na walang dapat ipag-alala. Nalito, tinanong ni Curve kung bakit ganun ang nangyari. Ipinaliwanag ng hari ng demon na nabanggit ni Thor na gagawa rin siya ng mga kahalintulad na kahon para kay Mabel at Curve. Nang marinig ito, sobrang nagulat si Curve na napabagsak siya sa lupa habang tumatayo siya. Pagbangon, hindi siya makapaniwalang plano ni Thor na gumawa pa ng mas maraming mga kahon na ito. Ang parehong uri ng mga bayani na ginamit para sa mga bihirang bagay, sinubukang patahimikin ng hari ng mga demonyo si Curve. Sinabi niya na magpahinga muna. Nagpakita si Curve ng kanyang mga paumanhin sa sobrang pagkabahala. Hindi na mga demon man ang Ako, kinikilala na siya rin ang may kasalanan sa pagpapagalit kay Curve. Binanggit niya na hiningi rin ni Thor sa kanya na maghatid ng mensahe kay Curve. Nakamuka, pinaliwanag ng hari ng mga demonyo na ipinahayag ni Thor ang kagustuhan na kumilos na makatwiran bilang isang alkimiko sa serbisyo ng hari ng mga demonyo. Nagpanako si Thor na maging isang kaalyado. Kaya nga, wala siyang ibang option kundi ang magtiwala sa kanya. Sinabi ni Curve na sapat na kayang kumita ng ganitong pagsusuri mula sa hari ng mga demonyo. Sumang-ayon ng hari ng mga demonyo na may pagtango. Nagpatuloy si Curve, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na si Thor ay isang taong mapagkakatiwalaan. Sa wakas, malugod na pinautang ni Thor ang footbath nang walang anumang reklamo. Bahagyang tumawa ang Demon King. Sumasang-ayon at idinagdag na ito lamang ang natural na paraan ni Thor. Inamin ng hari ng mga demonyo na hindi pa siya nakakatagpo ng katulad ni Thor. Higit pa, inamin niya na nahihirapan siyang ilayo ang kanyang pansin mula sa kanya na medyo nakakabahala. Kakaiba. Tinanong ni Curve ang hari ng mga demonyo kung may nangyari ba sa pagitan niya at ni Thor. Habang tila siya ay nasa magandang mood, gumisi ang hari ng mga demonyo at sinigod na sila ay nakipag-usap sa isang normal na pag-uusap. Pinaliwanag niya na nag-usap sila upang maintindihan ang mga pananaw at punto de vista ng bawat isa. Mas mabuti. Sa paligid ng panahong dumating si Thor sa teritoryo ng hari ng mga demonyo sa Imperium Bulgarian, nagkakaroon ng mga noble ng isang masayang pagtitipon sa isang guesthouse sa kabisera ng syudad. Nagipaghalubilo ang mga tao at nagkaroon ng mga usapan, nagpapasaya sa kanilang mga sarili. Bigla, pumasok sa kwarto si Duke Regis at lahat ng atensyon ay lumipat sa kanya. Nagsimula ang mga tao na magkomento sa kanyang dignidad na nagtataka na siya ang numero 1 noble sa buong imperyo. Pinanggit ng isang babae ang isang chismis tungkol sa Duke Regis na nakaranas ng ilang sakit. Sumingit pa ang isa pang tao. Sinabi na nagpadala ang Duke ng kanyang anak para sa kasaganaan ng imperyo. Pinatunayan ito ng isa pang tao. Pinigyan diin ang katapatan ng Duke sa pamamagitan ng pagsasabi na ipinadala niya ang kanyang anak bilang sakripisyo. Ibinagpatuloy ng eksena ang mga tao na sumisigaw at nagdiriwang. Nagtatanghal ng mga papuri kay Duke Regis dahil sa kanyang katapatan at sila ay nagsimulang magpalakpakan para sa kanya. Habang naglalakad si Duke Regis, narinig niya ang palakpakan. Naisip niya na ito ang sandaling hinihintay niya. Naniniwala siya na ang mga pagkilalang ito ay nararapat para sa reputasyon ng kanyang marangal na pamilya. Malugod na nagtiwala si Duke Regis sa kanyang katulong na binanggit na, sa mga pagkakataon, masyadong nakakabigat para sa kanya ang pagiging nasa sentro ng atensyon. Siya. Ngayon na wala na ang dungis ng sitwasyon ng kanyang anak, naniniwala siya na magsisimula muli ang kanilang pamilya mula sa puntong ito. Nang tinukoy ni Duke Regis si Thor bilang isang dumi, nagulat ang kanyang katiwala. Inilaglag ng katiwala at kinansela ang Duke
Pinanggit ang mga kasanayan ni Thor bilang isang alkimiko. Si Duke Regis ay biglang humarap na may galit at mabangis na ekspresyon. Binalaan niya ang katiwala na huwag nang babanggitin ang pangalang iyon sa harapan niya. Ipinilit niya na natupad lamang ni Thor ang kanyang papel sa pamamagitan ng pagbuwis ng kanyang sariling buhay. Idinagdag pa ni Regos na ang kanyang dati na magandang mood ay naapektuhan na, kaya pinag-utos niya sa katiwala na kunin siya ng inumin. Bigla, may pahayag na nagring na dumating na ang kanyang kamahalan. Lahat ng mata ay tumingin sa itaas na palapag ng lugar. Nagsulang pag-uwis mo ng Murawaran at kanyang kagandian, hinahingin ng kanyang magandang buhok at asul ng mga mata. Isang individual ang nagbanggit ng mahalagang espada mula sa panahon ng mga bayani, kung saan kinilala siya bilang lehitimong may-ari nito. Nagkamit sa kanya ng titulo ng prinsesa ng espada. Ang kanyang kamahalan Rihanna, ang ikatlong reyna ng imperyo, ay pumasok. Ang usapan ay nagpatuloy dahil hindi mapigilan ng mga tao ang mapag-usapan siya. Napansin na mayroon siyang malakas na liwanag na mahika. Lumapit si Regis kay Rihanna at binati siya. Ipinahayag ang kanyang kasiyahan na makilala siya. Subalit, sa pagkakakita kay Regis, namalaya ni Rihanna ang isang hindi kanais-nais na presensya at agad na inutusan na alisin agad ang bisitang ito. Ito ay nagdulot ng malaking pagkagulat kay Regis. Agad na lumapit ang mga sundalo, hinawakan si Regos at sinamahan siyang lumabas. Sa kanyang kalituhan, tinanong ni Regis si Rihanna upang ipaliwanag ang kanyang pahayag. Nagmamakaawa na malaman ang dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Sinabi ng mga sundalo sa kanya na sila ay kumikilos base sa utos ng kanilang kataas-taasan. Sa determinasyon, nagawa makawala ni Regos mula sa hawak ng sundalo at ipinahayag ang kanyang pagkabigla. Tinatanong kung ano ang kanyang nagawa upang matanggap ang ganitong uri ng pagsusuri. Tumugon si Rihanna na hindi makapaniwala. Nagtatanong kung paano pa rin makapagsalita si Regis ng normal matapos ilagay siya at ang kanyang mga kakampi sa panganib. Nanatiling naguguluhan si Regis. Pagkatapos ay binanggit ni Rihanna ang tungkol sa mahiwagang espada na kanyang hiningi na maayos. Kinumpirma ni Regis na natatandaan niya. Ipinaliwanag ni Rihanna na matapos makatanggap ng ulat na natapos na ang mga pagkukumpuni, natanggap niya muli ang espada. Gayunpaman, nang hawakan niya ang espada, hindi ito nakayanan ng kapangyarihan ng kanyang mahika at nagbunga ng pagkakabasag. Bilang tugon sa revelasyong ito, nagsabi si Regis ng hindi makapaniwala. Nagpatuloy, sinasabing nagpapalala ang sitwasyon dahil halos nawalan siya ng buhay habang nakikipaglaban sa isang demonic na halimaw. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kasamahan ay matapang at desperadong dumating upang iligtas siya habang ang impormasyong ito ay naglubog sa pagkashock ay kumalat sa buong karamihan. Lalo pang ibinunyag ni Rihanna na sa pag-iimbestiga, natuklasan niya na nagkasira ang espada dahil ang mga sira ay naayos gamit ang karaniwang piraso ng metal. Ang Tiostam Nechostam apart ay nagharang sa daloy mana. Sa kalaunan ay winasak ang espada. Sinabi niya na ang mga responsable sa mga sirasirang pagkukumpuni ay tiyak na mula sa pamilyang Rigas. Nang magulat at napabigla, halatang naabala at nahihirapang paniwalaan ang revelasyon. May iba na nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Nagpahayag ng hindi paniniwala na ang pamilya Regis ay sasali sa ganitong kapabayaang mga aksyon. Narinig nila na ang pag-aayos ng isang mahiwagang espada ay mahirap. Ngunit pinagtatalunan nila na dapat na mayagpag ang katapatan kung hindi ito maaring maayos ng maayos. Ang prestihiyo na natamo ni Regis mula sa pagsakripisyo ng buhay ni Thor ay tila naglalaho at ang kanilang dating pangakong landas sa kadakilaan ay nasira. Nagtaas ng boses si Regis. Mariing tinanggihan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Tinuro niya ang sisi direkta sa alkimiko na responsable sa mga pagkukumpuni. Nag-aangkin sila na sinadya nilang nag-perform ng hindi magandang pagkukumpuni upang maloko sila. Sa pagkarinig sa akusasyon ni Regas, inihayag ni Rihanna na siya mismo ang nag-verify kung sino ang responsable sa mga pag-aayos. Nagpadala siya ng isang sugo para mag-imbestiga at ang dokumentong natanggap niya ay nagpatibay sa kanyang mga hinala. Binuksan niya ang dokumento sa harap ni Duke Regis. Itinuro niya ang tatak ng tahanan ng Regis at ang pirma ng Duke's butler. Malinaw na sinabi ng dokumento na, samantalang ang buong pagbabalik ng Magic Sword ay itinuturing na mahirap, ang Alchemist Workshop ay hinihiling lamang na mapabuti ang itsura nito. Gayunpaman, ang tahanan ni Regis ay kumpletong nagpakasag responsibility para sa mga pagkukumpuni habang ito'y unti-unting nalulunod. Kumalat ang gulat sa buong silid, naapektuhan ang lahat. Kasama ang Duke, ipinagpatuloy ni Rihanna ang pagsasalaysay na ang alkimiko mula sa workshop. Ang tindahan, nagbahagi rin ng impormasyon sa kanya tungkol sa kung paano naayos ang Magic Sword hanggang sa isang tiyak na punto. Ipinahayag ng mga minor na depekto lamang ang nagdulot sa pagkasira ng espada. Pumasok ang isang katulong sa kwarto na may dalang mga putol na piraso ng espada. Kumuha si Rihanna ng sirang espada sa kanyang kamay na nagpapakita na ang tanging buong seksyon ng espada ay naibalik hanggang sa puntong iyon. Ipinaliwanag niya na ang mga bahagi ng espada na hindi nabasag ay maaaring matiis ang kanyang malakas na liwanag na mahika. Salamat sa panonood. Dahil dito, napagtanggol niya ang kanyang sarili maging sa mga kuko ng isang demonikong hayop nang ito'y magsalakay. Tinanong ni Duke Regos kung ang espada ay ginagamit lamang para sa seremonyal na mga layunin. Nilinaw ni Rihanna na may kasamang pagtaas ng lakas ng light mana kamakailan. Nagpasya siyang gamitin ang espada para sa pangangaso ng mga demonyong halimaw matapos ang ritual. Naniniwala siyang naipahayag niya ito sa tahanan ng Regis din. Mukhang nababahala at natatakot si Regis. Natatakot. Ipinaliwanag ni Rihanna na nailigtas ang kanyang buhay dahil sa mahusay na alchemist na ganap na naayos ang Magic Sword at nais niyang kunin ang tulong ng taong yon. Tulong. Hiningi niya kay Regas ang pangalan ng taong nagkumpuni ng espada dati. Tumugon si Regis na malamang ang isang alkemikong naglalakbay ang gumawa ng unang pagkukumpuni at kaya hindi niya alam ang pagkakakilala ng tao. Nagpahayag si Rihanna ng kanyang kabiguan at sinabi niya na ayaw na niyang makita ang mukha niya. Si Regis ay saka na pinaglabas ng silid. Humunong siya at nagulat sa sitwasyon. Ang butler ay tumawag sa pangalan ni Regis sa galit. Umikot si Duke Regos at sumigaw sa butler, nagtatanong kung ano ang ginawa niya. Inakusahan niya ang alalang loob na hindi nagawang ayusin ng espada at naiwan ang ebidensya na nagdulot ng kanyang kahihiyan.
Humingi ng paumanhin ng alilang loob. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya na ang pag-aayos nito ay pinaiksi ni Regis ang kanyang paliwanag. Nagpahayag siya na hindi niya gustong marinig ang mga palusot. Upang ang alilang loob ay ilagay sa pansamantalang pagkakakulong sa loob ng bahay, umiyak ang alilang loob at dinala siya ng mga gwardiya. Nag-isip si Regis na dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, ang reputasyon ng kanilang marangal na pamilya ay labis na naapektuhan. Ngunit naniniwala siya na makakahanap pa rin siya ng paraan upang maayos ang sitwasyon. Nagpasya siyang ipakita ang kanyang halaga sa imperyo at makuha muli ang kanilang respeto. Bumuo si Regis ng plano na makakatulong sa imperyo. Inakala niya na sa pamamagitan ng epektibong paggamit sa mga demonyo at timitao, maaring maibalik niya ang kanyang reputasyon at potensyal na itaas pa ito sa teritoryo ng hari ng demonyo. Lumapit si Thor kay Mabel at sinabi sa kanya na aasa siya sa kanya para gabayan siya sa araw na yon. Tiniyak sa kanya ni Mabel na kaya niya ito at pwede niyang iwan sa kanya. Napansin ni Thor na iba ang hairstyle ni Mabel kaysa sa karaniwan at naisip niya na nagbibigay siya ng efforts para ipakita sa kanya ang kastilyo tulad ng inaasahan nila. Habang naglilibot, ipinaalam ni Mabel kay Thor na ang kanyang kwarto ay nasa ikatlong palapag ng kanlurang gusali, habang ang mga kwarto ng mga kasambahay ay nasa unang palapag ng parehong gusali. Sinabi rin niya na ang mga kasambahay ay laging handa kung kailangan niya ng tulong. Pinakilala ni Mabel si Thor sa mga kusinero, chefs at iba pang mga kasambahay. Ang mga katulong, pati na rin ang iba't ibang magagandang lugar sa loob ng kastilyo. Mukhang lubos na nag-i-enjoy si Thor sa tour ni Mabel sa korte. Habang nagpapatuloy, dinala ni Mabel si Thor sa pasukan ng korte, kung saan dalawang kahangahangang bantay na minotor ang nakapwesto. Pinaliwanag niya na ang pasukan na ito ay nagsisilbing gateway sa iba't ibang bahagi ng kastilyo at mungkahi. Natandaan ni Thor ang lokasyon na ito para sa hinaharap na sanggunian habang nakatayo. Doon nakatayo, napansin ni Thor ang estatwa ng isang babae. Sa kuryosidad, tinanong niya si Mabel tungkol sa pagkakakilanlan ng babae sa eskultura. Ipinaliwanag ni Mabel na ang figura ay kumakatawan sa unang Demon King. Nagulat si Thor na malaman na ang unang Demon King ay isang babae. Naintriga, nagtanong siya tungkol sa espada na hawak ng estatwa. Binalita ni Mabel na ang tabak ay gawa sa isang pangkalangitang bato na bumagsak mula sa langit at pinag-uusapang ginamit sa isang labanan laban sa mga bayani mula sa ibang mundo. Medyo bihira ang espada dahil hanggang ngayon ay meron pa rin sila ito. Nakatayo roon, nagkiling si Thor at nagbulong kay Mabel na ang espada na ipinapakita sa mga kamay ng estatwa ay isang replika na dinisenyo na mukhang orihinal. Orihinal, kinilala ni Mabel ang pagiging mapanuri ni Thor at kung paano niya agad na nauunawaan ang sitwasyon. Sumagot si Thor na napansin niya ang kawalan ng mana na nagmumula sa espada. Si Mabel ay nagpatuloy. Ipinagpatuloy niya, ibinahagi na nasira ang espada sa labanan laban sa mga bayani. At sa kasamaang palad, hindi alam ang kasalukuyang kinalalagyan nito. Pinahayag ni Thor ang kanyang pagsang-ayon. Sinasabi na ito nga ay malungkot. Nadagdag si Mabel na ang espada ay may malaking halaga para sa mga demonyo at umaasa na baka balang araw makita ito ni Thor. Tumugon si Thor na kung nasa loob pa rin ng kastilyo ang tabak, malugod niya ang susubukang ayusin ito. Na-impress si Mabel sa kagustuhan ni Thor. Pinanggit niya na ang espada ay sa hari ng demonyo at binigyang diin na kahit ang mga bihasang individual ay hindi ito maaring ma-repair. Subalit, naniniwala si Mabel sa mga kakayahan ni Thor. Tinakala niya na maaring magawa ni Thor ang imposible. Tumugon si Thor, sinabi niya na dahil sa kasalukuyang nawawala ang espada, hindi niya magagawa magtrabaho dito. Nanatiling optimistic si Mabel. Sinabi niyang kampante siya na ang espada ay nasaan man sa mundo. Idinagdag niya na kung mababawi ng hari ng demonyo ito, tiyak na magdadala ito ng kasiyahan para sa kanya. Isinapuso ni Thor ang imahe ng hari ng demonyo na hawak ang espada. Nag-isip siya na hanapin ang espada kung sakali niyang mabigyan ng tsansa. Inisip niya ang paglikha ng isang bagay na hihigit sa kadakilaan ng espada. Mungkahin niya ang mga konsepto tulad ng isang nag-uunat na espada o isa na maaring gumamit ng mahiwagang dilim. Tinanong ni Mabel kung nagplano si Thor na gumawa ng espada para sa hari ng demonyo. Kinumpirma ito ni Thor. Ipinaliwanag niya at na naniniwala siya na magiging mahusay para sa kanya na magkaroon ng isang espada na tailor-fit sa kanyang mga pangangailangan. Naging masigla si Mabel. Ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon at excitement tungkol sa ideya. Lumapit si Mabel at pumulong kay Thor. Nagalok siya ng kanyang tulong kung kailanman niya ito kakailanganin. Nagpakumbaba si Thor dahil sa kanyang lapit. Sa background, ang mga minotaur na nagbabantay sa lugar ay nagtawanan. Nagkomento sa masayang pakikipag-ugnayan ni Mabel kay Thor. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mabel, nagpagpatuloy nilang tour habang hawak ang kamay ni Thor. Bigla isang boses mula sa likuran ang nagtanong kung bisita ba mula sa imperyo si Thor. Apoy, itinuon ni Thor ang kanyang tingin sa sabing bulan ng boto na nakakita siya ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng armadura at may matibay na katawan. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Reizenga. Ang apoy, general na naglingkod sa hari ng demonyo. Napunan ni Thor ang kahangahangang hitsura ni Reizenga na nakatayo sa taas na 2 metro. May buhok na parang apoy na umaagos. Si Reizenga ay may kakaibang ngiti na tila natutuwa na nakilala siya ni Thor. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Flame General, isa sa mga mataas na general na naglingkod sa hari ng demonyo. Pagkatapos malaman tungkol sa bisita mula sa imperyo, nagdesisyon si Reizenga na personal sila makilala. Nagpahayag si Thor ng pasasalamat sa kagalantihan ni Reizenga at nagpakilala. Si Reizenga, kahit na alam na niya ang pangalan ni Thor, inamin niya na baka nagpunta siya doon para makita ang mukha ni Thor sa kabiglaan ng kanyang anak na babae. Ang mabanggit na ito ng isang anak na babae ay nag-iwan kay Thor ng kalituhan at pagkalito tungkol sa sitwasyon. Nakatayo sa tabi ni Reizenga ay ang kanyang anak na babae, si Agnes, bihis na bihis sa armadura at may suot na helmet. Nagdesisyon si Reizenga na ipakilala siya at sinabi na ang pangalan nito ay Agnes. Pinati ni Agnes si Thor at nagkomento si Reizenga na inaasahan niya ang isang makapangyarihang bisita mula sa isang marangal na imperyong mandirigma. Gayunpaman, sa malapitang inspeksyon, lumilitaw na mahinin si Thor. Nagduda si Reizenga na magiging epektibo si Thor sa tunay na labanan. Nagpapahiwatig na baka kailanganin niya na maging mas bihasa sa labanan. Sa pagkarinig ito, umalis siya. Narinig ito, si Mabel ay tila medyo naiinis. Inamin ni Thor na hindi siya bagay para sa pakikipaglaban. Tumawa si Reizenga at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Sinabi niya na inasahan niya na ang kanyang anak na babae ay makakasagupa sa isang mandirigma mula sa imperyo. Ngunit nakikita niya si Thor bilang isang kahina-hinaan. Agnes, na tila hindi komportable sa mga salita ng kanyang ama, tumutol.
at hinipon ni Rizenga ang kanyang helmet. Pinapayuhan siya na huminahon dahil ang kanyang maapoy na espiritu ay lumalabas sa kontrol. Ang aksyong ito ay tila nagdulot ng sakit kay Agnes. Pagkatapos ay lumapit si Rizenga kay Thor at humiling na magbigay siya ng pangalan ng isang malakas na individual mula sa imperyo. Binanggit niya na ang kanyang teritoryo ay matatagpuan sa mga bundok malapit sa hangganan dahil madalas siyang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa kaharian. Interesado siya sa pagsusuri ng kanyang mga kasanayan laban sa sino man na malakas na maaaring irekomenda nila. Sumingit si Mabel mula sa likod, itinaas ang kanyang boses para ipahayag ang kanyang pag-aalala. Pinapaalalahanan niya si Rizenga na si Thor ay isang iginagalang na bisita at isang alkimiko na direktang sinubaybayan ng Demon King. Pinaalala niya sa kanya na huwag insultuhin si Thor ng walang dahilan. Binigyang diin ni Mabel na ang palasyo ay hindi lugar para sa derogatory comments. Sa halip, dapat itong maging isang setting para makalap ng impormasyon tungkol sa imperyo. Kinilala ni Rizenga na kahanga-hanga ang interes ng Demon King sa pag-unawa sa mundo ng tao. Subalit, naniniwala siya na ang pag-aaral tungkol sa lakas ng imperyo at kakayahan sa pakikipaglaban ay kapantay na mahalaga. Nangyari. Sinabi ni Rizenga na ang larangan ng labanan ay kung saan sila ng kanyang anak na babae ay pinakamahusay na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Minsan, pinapaalala ni Mabel sa kanya ang hangarin ng Demon King para sa isang mapayapang mundo. Kinontra ni Rizenga sa pamamagitan ng pagsasabi na dahil sa paghahangad na ito ng kapayapaan, ang isang taong kulang sa kakayahan sa pakikipaglaban ay itinuring na iginagalang na bisita. Tinatanong niya ang hangganan ng gayong kagandahang loob. Lumapit si Rizenga kay Thor, nagtanong tungkol sa kanyang mga kakayahan at nagtanong kung paano ang isang taong hindi lumalaban ay maaaring makatulong sa Demon King. Gamit ang kanyang nakakatakot na titig, nagdududa si Rizenga sa kapakinabangan ni Thor. Ang presensya ni Rizenga ay malaki ang epekto sa lahat ng naroroon, kahit na sinubukang sumingit ni Mabel. Humiling si Thor sa kanya na umatras. Tiningnan ni Thor ang nakatatakot na pangangatawan ni Rizenga. Sinasaalang-alang ang potensyal na panganib na dala ng kanyang malalakas na braso. Pinagnilayan ni Thor ang kahihinatnan ng kanyang tugon. Gusto, hindi sigurado kung ano ang maaaring mangyari. Iniisip niya ang ideya ng pagpapalubag loob sa mood ni Rizenga sa pamamagitan ng papuri. Iminungkahi ni Thor na gamitin ang kanyang alchemical skills para mapabuti at ma-adjust ang armor ni Agnes. Hinamon ni Rizenga ang kaalaman ni Thor tungkol sa armor. Tumugon si Thor na ipinaliwanag na may elemento ng lupa ang armadura. Tinukoy niya na hindi sapat ang mga katangian ng tubig para labanan ang apoy. Ito ay nagdulot sa paglabas ng steam kapag ang tubig ay mahalaga at ang kahinaan sa apoy kapag ito ay mahina. Upang salungatin ang mainit na katangian ni Ifrit, kailangan ng armadura ng katangiang lupa para sa resistensya sa init at kalakasan. Binanggit ni Thor ang kakaibang pagkakataon na may isang item na may dobleng katangian ng lupa at hiniling na kumpirmahin ni Rizenga kung tama ba ang kanyang pangunawa. Ang kanyang kaalaman ay ikinagulat ni Rizenga at ng kanyang anak. Samantala, si Mabel ay nahanga sa kahusayan ni Thor. Nagbigay detalye si Thor. Pinanggit na ang armadura ay mahina sa apoy at init at lumalabas na maluwag sa mga kasukasuan. Binigyang diin niya ang kanyang papel bilang alkimista na nagpapahayag ng kanyang kakayahang palakasin ang armadura. Naghihintay ang grupo sa tugon ni Rizenga. Tinawag ni Rizenga si Thor na isang alkimistang tao. Sinabi niya na hindi niya papayagang hawakan ng isang mahina ang damit ng kanyang anak na babae at sinabihan si Agnes na samahan siya habang sila'y umalis. Tumutol si Agnes sa pahayag ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagpaalam si Agnes sa kanila bago umalis kasama ang kanyang ama. Nagulat si Mabel, ang mga Minotaurs at si Thor sa nangyaring ito. Lumapit ang mga Minotauro kay Thor at pinuri siya sa kanyang katapangan. Pinapansin na hindi siya umuurong sa harap ni Rizenga. Pinuri rin ni Mabel si Thor na nagsasabing si Rizenga ay kabilang sa top 5 na pinakamahalagang mga tao sa kastilyo ng Demon King at hindi niya inaasahan na haharapin siya ni Thor ng ganun katapang. Ipinaliwanag ni Thor na hindi niya pinaniniwalaan na ang kanyang mga aksyon ay pinangunahan ng katapangan. Siya ay nabighani sa mga komplikado ng armadura. Iminiungkahin niya na ituloy nila ang kanilang tour. Sumang-ayon si Mabel at ang kuryosidad ni Thor tungkol kay General Rizenga at sa kanyang anak na babae ay nananatili pa rin. Bagaman nagpasya siya na baka hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ito. Balak niyang tanungin si Mabel tungkol dito mamaya dahil sigurado siyang may alam ito. Naalala ni Thor na hindi niya alam noon na ang kanyang mga pagtatanong ay magpapalala sa galit ni Rizenga.